Sinampal ng asawa ang babaeng ito hanggang bumagsak sa sahig. Hinila niya ang buhok nito at inihagis sa bathtub. Saka, parang sanay na sanay, binuksan ang shower at binasa siya. Nagmakaawa ang babae pero kinalagad siya sa balkonahe at binigyan ng dalawang pagpipilian. Una, pagnilayan ang ginawa at magpuyat hanggang umaga. Pangalawa, wakasan ang lahat. Kung di makapag-isip ng maayos, tumalo na lang sa balkonahe. Taglamig noon at maaaring ikamatay ang pagbagsak. Walang awa niyang isinara ang pinto at iniwan ang asawa, umiiyak ng walang tulong. Ano ang dahilan ng karahasang ito sa tahanan? Hinala niya na bagsak ng asawa ang bahagi ng modelo habang naglilinis. Aksidente ba ito o sinadya? Binalot niya ang sarili ng tuwalya, nakapaa, at nanginginig sa sulok ng balkonahe. Ang malamig na hangin ay tumutusok sa balat niya parang yelo. Habang nag-iisip, napagtanto niyang wala ng halaga ang buhay niya. Si Seoyeon siya, babaeng puno ng kasawian, nagtatrabaho bilang katulong. 3 trabaho ang kanyang pinagkakaabalahan araw-araw, tinitiis ang walang katapusang hirap mula sa mga amo, para lang umuwi sa gabi at pagsilbihan ang asawang may pabugso-bugsong ugali. Isang maliit na pagkakamali ay sapat para siya ibugbugin at sipain. Sawang-sawa na si Seoyeon. Baka ang pagyelo sa balkonahe ang makapagpalaya sa kanya sa buhay na ito. Walang nakakaalam kung paano nakaligtas si Seoyeon ng gabing iyon. Ngunit kinabukasan, nagkunwari si Impyo na dadalhin siya sa bakasyon sa probinsya. Sa totoo lang, gusto niyang gamitin ang mayamang kaibigan ni Seoyeon para sa sariling karera. Humingi ng tawad si Impyo at nakakasuklam na nagtanong, malamig ba kagabi? Hindi sumagot si Seoyeon. Sa villa, lubos na nagbago ang kilos ni Impyo. Sa harap ng mayayaman, lagi siyang nagpapaalipin at nagpapabango sa lahat. Nakilala ni Seoyeon ang kanyang mayamang kaibigan na si Zijo. Sa panlabas, magkaibigan sila pero sa totoo lang, hindi sila nagkakasundo. Laging minamata ni Zijo si Seoyeon, kinasusuklaman ang mababang estado at mahirap na pinagmulan nito. Ang pakikipagkaibigan kay Seoyeon ay paraan lang ni Zijo para ipagmalaki ang kanyang kayamanan. Para sa babae, hindi ba't ito ang pinakakasuklam-suklam na pakiramdam? Sa loob ng villa, kumilos si Impyo bilang mapagmahal na asawa na pinuri ng lahat. Nang gabi, habang may umiinom, si Seoyeon ay nakiusap sa kumpanya ni Zijo para sa negosyo ng asawa. Para sa mayamang pamilya ni Zijo, ang ganitong pakiusap ay parang butil ng buhangin sa disyerto. Ngunit pagkatapos uminom, hindi positibo ang tugon ni Zijo. Sa halip, gumawa siya ng eksena sa kanyang lasing na kalagayan. Kinutya niya si Seoyeon gamit ang mga salitang puno ng pangungutya at paghamak. Wala palang kaibigan si Zijo na hindi humanga o nainggit sa kanyang kayamanan. Tanging si Seoyeon, na walang-wala, ang nanatiling malamig at hindi kailanman nang utos sa kanya. Ito ay labis na nakadismaya kay Zijo. Hindi na napigilan ni Seoyeon at matapang na tumugon, inilantad ang tunay na mukha ni Zijo. Natapos ang hapunan ng masama at ang mga plano ni Impyo para sa promosyon ay naglaho sa harap niya. Nakatayo sa tabi niya, galit na galit si Impyo. Nang walang tao sa paligid, binugbog niya muli si Seoyeon. Di alam kung gaano katagal ang lumipas bago nagising si Seoyeon sa lupa, lubos na pagod sa katawan at isip. Hindi siya inaantok kahit kaunti. Ang hirap ng katotohanan ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa sa mundo. Gabi na, pumunta siya sa ilog para magpakamatay, pero may lalaking dumating at nagulo ang plano niya. Seoyeon, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Si Jaehoon yon, asawa ni Zijo at sa likod ng kurtina, lover din ni Seoyeon. Sa unang tingin, mukhang magara si Jaehoon pero sa totoo lang, isa siyang walang kapangyarihang manugang. Palaging nagpapasaya sa asawa pero babaero rin siya, walang pinipili. Ang kawawa-kawang si Seoyeon ay paraan lang niya para mabawasan ang stress. Sa sandaling yon, nawalan na ng kontrol si Seoyeon at gusto na lang mamatay. Ginawa ni Jaehoon ang lahat para pigilan siya pero wala itong gaanong epekto. Pero may malakas na ingay na bigla silang nagpatahimik. Napalingon sila sa isang liwanag sa malayo. Dala ng kuryosidad, pumunta sila sa pinangyarihan. Lumabas na may aksidente ng kotse na nangyari. Ang driver, puno ng dugo, ay patay na sa lugar. Si Jaehoon, takot na takot, kinuha ang telepono para tawagan ang pulis. Habang si Seoyeon ay nakatitig sa sirang kahon ng styrofoam sa eksena. Ang sirang kahon ay puno ng mga bundle ng pera, bawat bill ay 50,000 won. Mahigit 100 ng kahon ang naroon. Wala sa kanila ang nakakita ng ganyang pera. Kinumpirma ni Jaehoon na tunay ang mga pera. Saglit na nag-isip si Seoyeon. Marumi ang perang ito. Kung legal, dinala sana ito ng security company. Itim na pera ito mula sa mga ganyang tao. Gusto pa ni Jaehoon tumawag pero regalo ito kay Seoyeon. Nawalan na siya ng pag-asa pero bilyong pera ang dumating. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Gusto niyang kunin at magsimula ng bagong buhay. Walang nakakita sa atin. Kunin na natin at umalis ha. Nag-alinlangan si Jaehoon. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mababang buhay bilang live-in na manugang at ang yaman na madaling maabot, sa huli, ang pagnanais ay nanaig sa katwiran. Nagkasundo sina Jaehoon at Seoyeon at nagsisimula pa lamang ang tunay na drama. Seoyeon, mula ngayon kasabwat na tayo.
Mahinahon na sinabi ni Soyeon kay Jaehwon na magmaneho ng mabilis. Kailangan nilang ilipat ang pera mula sa lugar ng aksidente sa lalong madaling panahon. Samantala, nanatili si Soyeon para bilangin ang mga kahon ng karton. Ngunit bago pa man siya matuwa, isang kahina-hinalang bakas ng dugo ang nakuha ng kanyang pansin. Malinaw na patay ang driver sa tabi ng kotse. Ang mga bakas ng dugo ay nagpahiwatig na may iba pang tao sa eksena. Sinundan ni Soyeon ang bakas ng dugo sa likod ng bato at natuklasan niya ang isang duguan at malubhang sugatang teenager. Kumuha siya ng susi mula sa bulsa at iniabot ito kay Soyeon. Mabilis na tumawag ng ambulansya si Soyeon, ngunit sa sandaling iyon, nag-atubili siya. Ang pagtawag sa pulisya ay nangangahulugang mawawala ang 9.9 bilyong won na pera. Ito ang nag-iisang pagkakataon niya para baguhin ang kanyang buhay. Ano ang dapat niyang gawin? Panoorin siyang mamatay habang kinukuha ang pera o iligtas siya at mawalan ng lahat? Dapat ba niyang bitawan ang 9.9 bilyong won na bigla na lang napunta sa kanya? Nagdadalawang isip si Soyeon. Tiningnan niya si Taewo na nakatingin sa kanya ng may pag-asa at kawalan ng pag-asa. Sa huli, nalagutan ng hininga si Taewo sa harap mismo ni Soyeon. Nagulo ang kanyang damdamin. Sa sandaling iyon, bumalik si Jaehwon. Hindi masyadong nagsalita si Soyeon. Nagsimula silang maglinis ng eksena at kolektahin ang pera. Para maiwasan ang gulo, nilagay ni Jaehwon ang pera sa mga bag, nag-ingat sa tracking devices. Inalis ni Soyeon ang mga bakas at fingerprint, tinitiyak na walang pagkakamali. Itinago nila ang pera sa lumang balon at bumalik sa bahay na parang walang nangyari. Soyeon, simula ngayon magkasabwat na tayo, di ba? Pagpapakamatay, aksidente, kamatayan, nakatagong pera, ngayong gabi, napakarami ng pinagdaanan ng dalawa. Ang gabing ito ay magbabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Tahimik na bumalik si Jaehwon sa tabi ni Gijo. Nang magising si Inpyo, nakita niya si Soyeon na nakaupo sa dalampasigan. Sa sandaling iyon, di pa niya alam na ang babae sa harap niya ay di na ang dati, mapagpakumbaba't mahina. Sa loob niya, isang malaking pagbabago ang nagaganap. Kinabukasan, humingi ng tawad si Gijo kay Soyeon sa nangyari kahapon. Para maibsan ang tensyon, binigyan ni Jaehwon si Inpyo ng malaking order. Labis na natuwa si Inpyo. Nag-ulat din ang pulis tungkol sa mga namatay sa aksidente, pero walang nabanggit na nawawalang pera. Tila mapayapa ang lahat. Pero di alam ni na Soyeon at Jaehwon, may gang nang naghahanap ng nawawalang 10 bilyong won. Ang tunay na bida ng kwento, sa oras na yon, ay nakatali sa krus at brutal na binubugbog. Siya ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid na binanggit ni Taewo. Ang misteryosong lalaking nakaitim ay tahimik ding nakatuon kay Soyeon. 50 kilometro ang layo, bigla nang nagising ang kapatid ni Taewo sa bangungot. Agad siyang hinila ng ilang malalaking lalaki palabas ng kanyang bahay. Ang pangalan ng lalaking ito ay Kang Taewo. Dating detektibo siya, ngunit na-frame at tinanggal sa serbisyo. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Kang Taewon, ay miyembro ng isang kriminal na grupo. Nang gabing iyon, sina Kang Taewon at ang driver ang nagdadala ng 10 bilyong won na maruming pera. Ngunit sa daan, sinalakay si Kang Taewon ng mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan ng kontrol ang kotse at bumagsak sa dalisdis ng burol. Namatay ang dalawa sa lugar ng aksidente. Ito ang naging pagkakataon para matagpuan ni Soyeon at Jaehwon ang eksena. Itinalin hanggang si Taewo sa poste at binugbog pero di nila nakuha ang impormasyon tungkol sa 10 bilyon. Hindi alam ni Taewo kung bakit siya dinukot ng mga lalaking nakaitim o ano ang hinahanap nila. Wala pang 1 milyon sa account ko, mga gago. Walang choice, itinapon siya hanggang sa gilid ng daan. Doon lang niya nalaman na ang kapatid niya ay nagtatrabaho sa kriminal na grupo at malamang napahamak. Hiniram niya ang telepono ng dumaraan para tawagan ang kapatid, ngunit sa kanyang kalagayan, walang lumapit, kaya naglakad siya ng nakapaa, unti-unting tumakbo pa uwi. Sa punerarya, ang malamig na katawan ni Kang Taewo ay nakahiga sa mesa ng autopsy. Ang magkapatid ay lumaki ng magkasama, kasing lapit ng kamay at paa. Nalungkot siya, hindi maintindihan bakit sumapi ang kapatid sa kriminal na grupo at bigla na lang namatay. Si Kang Taewo ay palaging matuwid na tao mula pagkabata. Para gawin niya yon, tiyak na may dahilan. Bilang pulis, alam niyang hindi lang aksidente sa kotse ang pagkamatay ng kapatid. Nangako siya sa sarili na alamin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Kang Taewo at ipaghihiganti ito. Una, pinagpahinga niya ang kaluluwa ng kanyang kapatid. Pagkatapos, hinanap niya ang dating kasamahan para sa impormasyon tungkol sa kumpanya ng kapatid. Habang buhay, nagtrabaho si Kang Taewo sa online gaming company, pero kahit may gaming scene board, illegal gambling operation talaga to. Si Kim Do-ha ang may-ari ng kumpanyang ito. Bakit desperado siyang hanapin ang 10 bilyong won? Hindi dahil sa pera. Kaya niyang kumita ng ganun sa isang buwan lang. Ang kinakatakot niya ay malantad ang underground empire na pinaghirapan niyang itayo. Bukod doon, ruthless si Do-ha. Di niya papayagan na may humawak sa kanyang kabuhayan. Binaril niya tuhod ng tauhan para lang ilabas galit at parusahan sila sa pagkukulang. Pero sa mundong to, di lang si Do-ha ang walang awa. Si Taewon, na wala ng kapatid, di rin basta-bastang kalaban.
Sinalakay niya ang daming company, pinatumbang mga bantay sa pasukan sa ilang galaw lang. Sa paghaharap kay Doha, nalaman ni Taiwan na ang kapatid niya pala ang naging pinuno ng Departamento ng Pananalapi, isang mahalagang tao sa kumpanya. Malinaw na ito'y sadyang pagpatay. Inanyayahan ni Doha si Taiwan na makipagtulungan sa paghahanap ng utak ng kriminal na grupo, nag-aalok ng pera at impormasyon tungkol sa nawawalang 10 bilyong won. Pero wala itong pakialam kay Taiwan. Gusto lang niya ang katotohanan at personal na hulihin ang taong nakasakit sa kanyang kapatid. Kung makikialam ka, mamamatay ka rin. Nagkunwaring pulis si Taiwan. Nagmaneho siya papunta sa pinangyarihan. Bakas ng gulong, sirang guardrail, mukhang normal na aksidente sa trapiko. Walang nakuhang impormasyon si Taiwan. Sa daan, nakita niya ang van na may panchet at ang may-ari ay si Seo Yeon, ang bidang babae. Tumanggi si Seo Yeon sa tulong ni Taiwan dahil may 9.9 bilyong won sa loob ng kanyang maliit na van. Si Taiwan, bilang matulungin, lumapit at binuksan ang trunk ni Seo Yeon. Ang mga makintab na pera sa loob ng kanyang bag ay nakakabulag sa tingin. Kahapon lang, 3 trabaho si Seo Yeon sa araw at inaabuso ng asawa sa gabi. Ngayon, bilyonaryo na siya. Ang van ay puno ng 10 bilyong won na cash. Sa aksidente, inagaw ni Seo Yeon ang itim na pera na nahulog ng gang. Dadalhin niya ito sa ligtas na lugar pero pumutok ang gulong sa daan. Ang lalaking lumapit ay si Taiwan mismo, ang nag-imbestiga sa kaso. Mabait na tumulong si Taiwan pero natakot si Seo Yeon. Binuksan niya ang trunk para sa gulong pero di nakazip ang bag ng pera. Mabuti na lang, di nakita ni Taiwan ang napakaraming pera. Pagkatapos tumulong, umalis siya para imbestigahan ang pagkamatay ng kapatid. Dumating siya sa villa malapit sa lugar ng aksidente. Nalaman niya na 2 pamilya ang nandoon noong araw ng insidente. Sinabi ng tagapag-alaga ng villa na bihirang bisitahin ang resort na ito. Karaniwan, siya lang ang nasa paligid. Gamit ang kanyang mahabang karanasan sa investigasyon, agad na naghinala si Taiwan sa babaeng dumaan. Si Seo Yeon, nababalisa, ay nagmaneho palayo at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ngunit ang kanyang kasabwat na si Jae-hoon ay hindi gaanong maswerte. Dahil sa pangurakot, matinding pinagalitan si Jae-hoon ng biyenan at pinabayaran ng 500 milyong won sa isang linggo. Nag-aalala ang lahat para kay Jae-hoon pero hindi siya natatakot dahil sa 10 bilyong won sa balon. Nang gabing iyon, nagpunta si Jae-hoon sa kahoy na kubo sa gubat. Binuksan niya ang takip ng tuyong balon ngunit wala siyang nakita. Natigilan si Jae-hoon. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Seo Yeon. Sinabi ni Seo Yeon na inilipat niya ang pera sa mas ligtas na lugar. Kailangan ni Jae-hoon ang pera para sa kumpanya, pero si Seo Yeon, nag-iisip ng maayos, nakita ang panganib at nagpa siyang manatili muna at unti-unting labhan ang 10 bilyon. Nahirapan si Jae-hoon. Para makaipon ng 500 milyon, humingi siya ng tulong sa asawa niya. Bigla siyang sinampal ni Zijun. Nalaman na pala ni Zijun ang pambababae ni Jae-hoon. Para sa reputasyon ng kumpanya, pinili niyang manahimik. Bilang manugang na nakikitira, napilitan si Jae-hoon na umatras. Bago pa siya makabawi, nahanap na siya ni Taiwan, ang investigador. Gamit ang Peking Police malayang gumalaw si Taiwan. Si Jae-hoon, may tinatago, ay labis na nag-aalala. Inamin niyang nasa villa siya noon, pero nagdahilan ng meeting para paalisin si Taiwan. Agad nakaramdam si Taiwan ng kakaiba sa kanya. Sa wakas, may bagong lead na ang natigil na kaso. Nang gabing iyon, sinundan ni Taiwan si Jae-hoon sa isang underground parking. Gulat siya, nandoon ang kotse ni Jae-hoon at ang van na flat ang gulong kanina. Bigla itong nag-click kay Taiwan. Ang aksidente, 10 bilyong won, villa, van, pinagsama niya lahat ng impormasyon. Inilipat na ang pera sa mas ligtas na lugar. Para malaman ang halaga, bumili si Seo Yeon ng money counter. Pumunta siya sa bahay ng amo niyang kasambahay siya. Photographer ang may-ari, nasa ibang bansa para sa shoot at babalik after a month. Sa panahong iyon, hiniling niya kay Seo Yeon na maglinis. Para kay Seo Yeon, ito ang pinakadiskreto at ligtas na lugar. Bilang nag-iisang Koreano sa kanila na marunong magsulat ng Chino, siya ang nagpatakbo ng pera counter. Tuwing 5 bundle, minarkahan niya ito sa notebook. Napakarami ng pera kaya inabot siya ng buong hapon para matapos ang pagbibilang. Hindi niya ito napansin dati, pero ngayong nabilang na, lubos siyang nagulat. Ang tumpok ng pera sa harap niya ay umabot sa 9.9 bilyong won, katumbas ng 55 milyong yuan. Sa puntong ito, si Jae-hoon, kasabwat sa pangurakot ng itim na pera, ay hindi na makaupo ng tahimik. Nahuli siyang nag-embezzle ng pondo ng kumpanya ng biyenan at kailangan ng 500 milyong won para punan ang kakulangan. Gamit ang address na ibinigay ni Seo Yeon, nakarating siya sa lihim na taguan. Nang makita ang bundok ng pera, nagliwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Halos bumubula sa excitement ang kanyang mga mata. Kumuha si Jae-hoon ng ilang bundle ng pera at aalis na sana, pero pinigilan siya ni Seo Yeon. Hindi na napigilan ni Jae-hoon ang kanyang emosyon. 9.9 bilyong won sa cash yun. Kailangan lang niya ng 500 milyong won para sa agarang problema. Kung di niya mapupunan ang kakulangan, mawawala lahat ng pinaghirapan niya, ang ipinagpalit niya sa dangal at pride.
Mawawalang saysay lahat ng pagsisikap niya. Dahil sa di pagkakaunawaan, nagkaroon sila ng mainit na away. Di nila alam may bigla ang pangyayari na mangyayari sa kanila. Bigla na lang bumukas ang pinto ng lihim na taguan. Maagang umuwi ang may-ari ng bahay galing sa biyahe. Kung may makita kang di kilalang tao sa sala mo, ano gagawin mo? Ganyan na ganyan ang nakakahiyang sitwasyon ng babae ngayon. Mas nakakagulat pa ang bilyon-bilyong pera sa loob ng kwarto. Natakot si Jumaiza sa dami ng pera, nagyelo siya sa kinatatayuan. Galit na galit, pinalayas niya agad ang dalawa sa kwarto. Nagkunwaring kalmado si Jaehyun at sinabing, nag-aayos lang kami ng pera. Habang si Jemisa naman ay inilabas ang cellphone at naghanda ng tumawag sa pulis. Mabilis na lumapit si Jaehyun para pigilan siya. Sa pag-aaway, nakalmot si Jaehyun sa mukha. Pangalawang beses na siyang natamaan sa mukha ng araw na yon at umaasa siya rito para kumita. Galit na galit, itinulak ni Jaehyun ang babae ng diretsyo sa tangke ng isda. Tumama ang ulo niya sa gilid ng salamin at nawalan agad ng malay. Isang tulak lang, hinimatay agad siya. Bumagsak si Jaehyun, isinusumpa ang langit at sinisisi si Seoyeon sa lahat. Sa sandaling iyon, nakita ni Seoyeon ang tunay na kahinaan ng lalaki sa harap niya. Naisip niya ang aksidente ni Taehui at ngayong pagkasugat ni Jemisa, lahat dahil sa kanyang kasakiman. Nagpasya siyang tumawag ng ambulansya para iligtas ang ina ni Jemisa. Hindi kinaya ni Jaehyun na makitang masayang ang bilyong pera, kaya agad niyang isinilid ito sa bag at tumakbo palabas. Hindi niya alam na naghihintay pala si Taeyeon sa ibaba. Sinundan ni Taeyeon si Jaehyun papunta sa isang bodega. Doon, itinago ni Jaehyun ang pera sa container na inihanda niya at ikinandado ito para sa lubos na seguridad. Nasaksihan at naisaulo ni Taeyeon ang lahat ng pangyayari. Babae ang kumuha ng pera, lalaki naman ang nagtago. Talagang magkapartner sila sa krimen. Samantala, dinala ni Seoyeon si Jemisa sa ospital. Pagkatapos ng operasyon, nanatili siyang nasa koma. Nang makitang dumating ang pamilya ni Jemisa, labis na nag-alala si Seoyeon. Ngunit si Jaehyun, kahit may bilyong hawak, walang pakialam. Nag-aalala lang siya na kapag nagising si Jemisa, ilalantad nito ang kanyang mga krimen. Napilitan si Seoyeon na magmungkahi na hatiin nila ang pera, pero tumanggi si Jaehyun. Ikinulong ng lalaking ito ang sarili sa malamig na imbakan. Sa sandaling iyon, ang mukha niya ay natatakpan ng frost. Hinubad niya ang Amerikana, hinayaang tumagos ang lamig sa katawan, ngunit mumiti pa rin siya. Nagdurusa siya sa matinding pagkabaliw. Madalas niyang inaabuso ang kanyang asawa. Ilang araw ang nakalipas, humingi siya ng tulong sa mayamang kaibigan ng asawa para sa kontrata. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Hindi tumugon ang kabilang panig. Pag-uwi ni Seoyeon, agad niyang naramdamang pahihirapan siya muli ng kanyang asawa. Pinigil niya ang galit at inutusan si Seoyeon na mamatay o lumuhod para mapirmahan ang kontrata. Sa totoo lang, matagal nang nangarap si Seoyeon ng anak at pamilya. Ngunit ang asawa niya ay mapang-abuso at walang kakayahan sa negosyo. Ang tanging solusyon ay ang 9.9 bilyong piso. Ang perang ito ang makapagbabago ng lahat. Maaari nang magsimula muli ang aking buhay. Ito'y pagkakataon. Si Seoyeon, sunod sa gusto ni Impyo, pumunta sa kaibigan pero hindi niya napigilan ang utos ng asawa. Ito lang din ang paraan niya maghiganti at nagpakita ng desisyon na iwanan si Impyo. Sa bahay ni Ziju, nakatanggap si Seoyeon ng mahalagang impormasyon. Tinakpan ni Jaehyun ang 500 milyong kakulangan ng kumpanya. Inilipat pa rin niya ang malaking halagang iyon. Pumunta si Seoyeon kay Jaehyun. Para iwasang mamatay, nagkasundo silang di kikilos pero sinira ni Jaehyun ang pangako, may dahilan man siya. 9.9 bilyong cash, kakaiba pakinggan kahit paano. Dapat 10 bilyon yan kung tutuusin. Saan napunta ang kulang na 100 milyon? Hinala ni Jaehyun na tinago ni Seoyeon ang 100 milyon para sa sarili. Si Jaehyun ngayon ay sobrang kampante, ayaw magbigay kahit piso sa kasabwat, nagpapakitang gilas. Huwag kang masyadong mayabang. Hanggat nasa kamay ko ang perang ito, wala kang magagawa. Tagumpay man o pagkawasak, lahat ay aking pagpipilian. Sa puntong ito, nag-iisa na si Seoyeon. Natagpuan siya ni Taeyeon na nag-imbestiga sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nakalap na ni Taeyeon ang lahat ng ebidensya. Nalantad ang pagkuha ni Seoyeon ng 10 bilyon sa aksidente ni Jaehyun. Nang harapin siya ni Taeyeon na nagpakilalang pulis, nataranta si Seoyeon. Wala kang hiya. Kahit mamatay ka, hindi mo aminin. Wala nang magagawa si Taeyeon. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya pulis. Sinabi niyang alam niya ang taguan ng 10 bilyon, nag-iwan ng kontak at umalis. Nakita ito lahat ng asawa ni Seoyeon na si Impyo. Kinabukasan, binisita ni Seoyeon si Jamisa na nasa koma. May kakaibang lalaking pumasok. Nakapuslit siya sa silid, dala ang hiringgilya at nag-inject ng lason sa di ni Jamisa. Kakagising lang ni Jamisa, di man lang nakita ang anak bago siya pinaslang. Doon mismo, tumigil ang kanyang buhay magpakailanman. Sa labas ng silid, nasaksihan ni Seoyeon ang biglaang pagkamatay ni Jamisa. Naunawaan niya ang lahat. Patay na si Jamisa. Kaya ni Jaehyun magdala ng bilyong pera at manatiling malaya sa batas.
Mula sa malayo, si Jae-hoon, ang nag-upa ng killer, ay ngumiti ng masama. Para sa pera, kaya niyang gawin ang kahit ano. Sa pera, lumaki ng husto ang tiwala sa sarili ni Jae-hoon. Kahit harap ng makapangyarihang biyenan at mayabang na asawa, kalmado siya. Direktang sinabi ng biyenan sa manugang at anak na magdiborsyo na. Inihayag din ni Zijo na may kabit si Jae-hoon. Pinagalitan ng biyenan si Jae-hoon bilang parasito, kabiguan na di na makabangon. Pero ngayon, bilyon-bilyon na ang hawak ni Jae-hoon. Para bang sa kanya na ang mundo. Ang dating niya ay parang, heto ako, tila nasa tuktok na ng buhay. Galit siyang umalis, hindi pinansin si Zijo. Kay Seoyeon na dumating, ilang salita lang bago ipinaliwanag bakit nagpapatay. Labis na nalungkot si Seoyeon, kasakiman niya ay kumitil kay Jamisa. Tumingin sa gulong, naalala si Taiwon na tumulong magpalit nito. Minsan, sinabi ni Taiwon na alam niya kung saan nakatago ang pera. Kaya't nagkaisa sina Seoyeon at Taiwon sa isang layunin. Nilinaw ni Taiwon na wala siyang pakialam sa 10 bilyon. Gusto lang niyang malaman ang totoo sa pagkamatay ng kapatid. Kaya, inako ni Taiwon ang tungkulin na tulungan si Seoyeon hanapin ang pera, habang ibinigay ni Seoyeon ang susi na binigay ni Taiwon bago namatay. Hindi alam ni Seoyeon na sa likod niya, may isang peres ng matang masama ang titig sa kanya. Malupit na sinakal ni Inpyo ang asawa dahil lang nakipag-usap ito sa telepono sa isang estrangherong lalaki. Galit na itinulak niya ang asawa sa sahig. Nang makita ang kasunduan sa diborsyo na isinulat ng asawa, lalo siyang nagalit. Dating buntis siya, pero dahil sa init ng ulo at pang-aabuso nito, nalaglag siya. Ito'y sakit na hindi niya mabubura kailanman. Kinuha ni Seoyeon ang paboritong barko ng asawa, sinira ito at tumakbo sa pintuan. Pero naisara na pala niya ito ng mahigpit. Nang magising, natagpuan niya ang sarili sa isang malamig na imbakan. May puting singaw na patuloy na tumataas mula sa lupa. Dahil sa sobrang lamig na -40 degrees, agad siyang nawala ng malay. Umasa na lang siya sa mga ilusyon para mapanatili ang huling init sa isip. Dumanas ng matinding hypothermia ang katawan, nasa bingit siya ng kamatayan. Kumuha si Seoyeon ng alimango mula sa kahon ng styrofoam. Ginamit niya ang kuko nito para saksakin sarili, para manatiling gising sa sakit. Sa kabilang dako, kausap ni Taiwon si Seoyeon sa telepono. Nang marinig ang mga kaawa-awang sigaw, alam niyang nanganganib si Seoyeon. Pagdating sa bahay ni Seoyeon, inihayag ni Taiwon na pulis siya. Binuksan ni Inpyo ang pinto na tila walang nangyari, pero takot na takot siya. Ang bakas ng away sa silid ay nagpaalerto kay Taiwon. Kumuha ng baseball bat si Inpyo para sumalakay ng patago. Walang lakas si Inpyo kaya natalo siya at binugbog ni Taiwon. Sa harap ng babae, magaling si Inpyo pero sa lalaki, agad siyang sumuko. Inamin niya kung nasaan ang kanyang asawa. Sa wakas, nailigtas ni Taiwon si Seoyeon na halos hindi na humihinga. Matagal sa kotse si Seoyeon bago nagkamalay. Dinala siya ni Taiwon sa taguan ng pera ni Jae-hoon. Dahil sa peking police ID, nakapasok sila ng walang hadlang. Pinutol nila ang kadena at binuksan ang kahon ng pera. Madali nilang nakuha ang 9.9 bilyong cash. Ayon sa usapan, ibinigay ni Seoyeon ang susi kay Taiwon. Humingi siya ng tawad sa pagkamatay ng kapatid nito at nagpasalamat. Sumakay siya sa kotse ng Taiwan. Muli siyang naging babaeng may 9.9 bilyon. Nagdala siya ng pera sa bahay ng matanda. Ang matanda, mukhang normal, ay tagong master pala. Hindi niya ginawa mag-isa ang mga bagay na to, kumuha ka ng lakas ng loob. Wala na siyang lusot, dala ang bilyong pera sa dating amo. Si Mrs. Trang ay walang anak at may kapansanan. Dati, malupit siya kay Seoyeon, laging nang insulto. Pero sa totoo lang, si Mrs. Trang ay matalim ang dila pero mabait, anak ang turing kay Seoyeon. Sina Seoyeon at Mrs. Trang ay nagkasundo. Tutulungan ni Seoyeon si Mrs. Trang na panatilihin ang bilyong halaga na bahay, at si Mrs. Trang naman ang tutulong sa kanya sa pagtatago ng pera. Matapos ipaliwanag ni Seoyeon kung saan galing ang ninakaw na pera, tinanong niya si Mrs. Trang kung tatawag ito ng pulis. Pero sa halip na sumagot ng diretsyo, sarkastikong sinabi ni Mrs. Trang kung may makukuha ba siyang pera sa mga pulis. Si Mrs. Trang ay talagang hindi ordinaryong tao. Tumingin siya sa 9.4 bilyong pera nang walang pagkurap. Si Seoyeon, dating yaya niya, di alam may nakatagong malaking silid sa masikip na bahay. Noong bata pa si Mrs. Trang, puno ng pera ang lihim na silid. Ngunit dahil sa pagpapabaya, napagtaksilan siya. Ganyan ka hindi mahuhulaan ang pera. Ang paggamit nito para pigilan ang pagnanasa ay naging walang saysay. Naging sobrang mayabang si Jae-hoon, minamata ang lahat, pati si Zijon, asawa niya. Si Zijon, mayamang tagapagmana, tanging suporta ni Jae-hoon. Ngayong bilyonaryo na, bakit pa siya susunod? Nahirapan si Jae-hoon mag-ipon ng sarili niyang pera. Isang saglit mayabang siya, sumunod ay nabigla ng todo. Ang bilyon-bilyong pera ay bigla na lang nawala. Wala siyang iniwang kahit isang sentimo si Seoyeon. Nang mawala ng yaman, natuto si Jae-hoon kung kailan magpakumbaba at magpakatatag. Nagmadali siyang bumalik sa asawa, lumuhod para magsisi, at sinubukan ang lahat para mabawi si Zijon. Nang gabing iyon, tinawagan niya agad si Seoyeon, umaasang magamit ang dating relasyon para humingi ng tawad at ibalik ang kalahati ng pera. Ngunit si Inpyo ang sumagot sa tawag.
Inamin na ni Jae-hoon ang lahat. Dito, lubos nang naunawaan ni Inpyo ang lihim na relasyon ng asawa at Jae-hoon, pati ang usapin ng daan-daang bilyong pera. Galit na hinanap ni Inpyo si Jae-hoon, pero hindi para sa pangangaliwa. Mas interesado siya sa pinagmula ng daan-daang bilyong pera. Dahil sa guilt, sinabi ni Jae-hoon ang totoo. Pinili niyang maging kasabwat ni Inpyo. Dahil pinagtaksilan niya si Inpyo, hinati nila ang pera sa 3.7 ratio at nagplano ng digmaan para magnakaw sa masasamang tao, isang labang malapit nang magsimula. Para malaman ang totoo, napilitang makipagtulungan si Taewin sa lalaking nasa harap niya. Si Mingwoo ang pangalan niya, bayaw ng leader ng gang na si Doha. Si Taewin ay isang kilalang pulis sa distrito ng Gangdong. 3 taon na ang nakalipas, nakatanggap siya ng tip mula sa impormante. May international scam syndicate na nagtago sa bodega na may ebidensya ng kanilang mga krimen. Pinamunuan niya ang pagpasok sa likod ng kaaway, pero ipinagkanulo ang operasyon ng sarili niyang mga tao. Hindi lang napatay ang lahat ng kanyang tauhan, siya mismo ay maling inakusahan at ikinulong sa krimen ng pagtanggap ng iligal na pera. Naaresto ang pulis na si Kang Taewin bilang kasalukuyang kriminal. Ang nag-frame sa kanya ay dating kasamahan, si Park John-bae. Ngayon, na-promote na si John-bae. Sa ilalim ng kanyang proteksyon, kumita ng malaki ang mga masasamang puwersa tulad ng gang ni Doha. Para imbestigahan ang kinaroroonan ng 10 bilyong pera, pinuntirya ni John-bae ang dating kasamahan. Napakatalas ng pakiramdam ni Taewin sa pagkasubaybay. Agad niyang nahalata na binabantayan siya. Sumabog siya sa galit at binigyan si John-bae ng malupit na aral. Ilang araw lang ang nakalipas, nakipaglaban si Taewin sa Blackbear sa bubong at inakala niyang sila ang may pakana. Galit na galit siyang sumulpot sa opisina ng Blackbear. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon si Seo-yeon. Si Seo-yeon, sa mungkahi ni Mrs. Trang, ay pumunta sa Blackbear para maglaban ng pera. Ngunit ang Blackbear, na sobrang sakim, ay humingi ng 20% na bayad. Agad namang tumanggi si Seo-yeon. Mabilis siyang pinalibutan ng ilang malalakas na lalaki. Nang mabigo ang usapan, sinubukan nilang nakawan siya. Sa swerte, ang biglang pagdating ni Taewon ay nagligtas kay Seo-yeon. Ngayon, si Taewon ay naging anghel na tagapag-alaga ni Seo-yeon. Dapat malaman na ang Blackbear at Doha ay magkaugnay. Sa kapabayaan ni Seo-yeon, tiyak na malalaman siya. Tinuruan niya si Seo-yeon ng mas ligtas na paraan ng paglalaban ng pera at nakita ang tunay na problema. Nawalan si Doha ng 10 bilyon, nakuha ni Seo-yeon ang 9.9 bilyon. Ano ang nangyari sa natitirang 100 milyon? Hawak ni Taewon ang susi ng kapatid, hinanap ang storage sa buong lungsod. Sa isang tagong lugar, natuklasan niya ang locker number 32. Pagbukas, may ilang larawan lang at isang USB stick. Lahat ng ebidensya ay nagturo kay Mingwoo, tauhan ni Doha. Bago pa masuri ang USB, dumating si Mingwoo sa lugar. Hindi naman kinabahan si Taewon. Kahit mag-isa laban sa marami, siya pa rin ang lamang. Pero nakalimutan yata niya na nasa South Korea siya. Ang mga patpat ang pinakamatinding sandata. Isang hampas sa ulo, nagkaproblema na si Taewon. Dinala siya ni Mingwoo sa junkyard, sinunog ang mga litrato. Para kay Seo-yeon, nanatiling tahimik si Taewon. Galit na galit, binira ni Mingwoo ang braso sa kotse. Sa pagkalito, tila nakita ni Taewon si Taewoo at agad na nawalan ng malay. Gamit ang impormasyon ni Taewon, dumating si Seo-yeon sa bagong kumpanya ng money laundering. Hindi niya alam na si Inpyo ay narito rin dahil sa sarili niyang investigasyon. Hawak ang stone gun nang bumukas ang elevator, bumalik agad ang dating takot niya. Naging mangkukulam ng kidlat si Inpyo, pinabagsak ang asawa at dinala sa bahay. Nakatali sa upuan, nagbubuklod at tumatawa, sa wakas ay nakauwi na ang asawa niya. Kumuha ng sandpaper, inalis ang medyas ni Seo-yeon, pinilit sabihin saan ang 10 bilyong pera. Lubos na nabigla si Seo-yeon. Nanatiling matatag si Seo-yeon, walang imik. Galit na galit, direktang pinahirapan siya ni Inpyo. Bugbog sarado si Seo-yeon, pero tumanggi pa ring magsalita. Muli, ginawa ni Inpyo ang signature move, sampal tapos candy. Ginamot niya si Seo-yeon, humingi ng tawad at umamin sa pagkakamali. Naglatag siya ng plano na hatiin ang pera at maghiwalay ng mapayapa. Naantig si Seo-yeon, sinabi ang taguan ng pera, pero si Inpyo'y may pusong lobo. Agad, tinapan niya ang bibig ni Seo-yeon at nag-isang pumunta sa taguan. Sa silid, nagsimula si Seo-yeon ng mahirap na pagsagip sa sarili. Si Inpyo, tuwang-tuwa, ay nakarating sa tuyong balon sa labas ng bayan. Binuksan ang takip at tumalon, ngunit natagpo ang walang laman ang balon. Niloko na naman siya. Galit na galit si Inpyo, nais putulin si Seo-yeon sa 8 piraso. Samantala, di pa rin makaugnay ni Hoon-jae si Inpyo. Napag-usapan ang 3.7 na Haitian, pero gusto ng halang ang bituka ang lahat. Pumunta siya sa bahay ni Inpyo para maghanap ng mga palatandaan. Si Seo-yeon, desperado, sa wakas ay nakakita ng pag-asa. Gamit ang basag na tasa, pinutol ang tape at tumawag kay Hoon-jae. Mabuti na lang, may password lock ang bahay at muntik nang makatakas si Seo-yeon. Sa totoo lang, magkapareho sina Hoon-jae at Inpyo, parehong gustong makuha ang bilyong-bilyong yaman. Ang pagkakaiba lang, medyo mas mahinahon si Hoon-jae.
Kinalag niya si Seo Yeon at muling naging kakampi nito. Walang nakuha, bumaba na si Inpyo. Nakita niya ang kotse ni Hunjae. Nang mapansing tumakas si Seo Yeon, dali-dali siyang umakyat. Nagsimula ang matinding labanan ng isip sa hagdanan. Para di mahuli, pinili ni Seo Yeon ang hagdan kaysa elevator. Matalino si Inpyo, napansin ang hindi gumagalaw na elevator at pinili rin ang hagdan. Sa hagdanan, dumaan ang nakakatakot na anyo ni Hong Inpyo. Nagpanik si Seo Yeon, mabilis na tumalikod at pinindot ang elevator. Nagtago sila ni Gihon sa isang tagong sulok ng hagdanan. Ngunit si Inpyo ang tunay na sagisag ng katalinuhan at katusuhan. Napansin niyang patay ang ilaw sa hagdanan, kaya may dumaan doon. Takot sa lakas ni Gihon, pinili ni Inpyo na mag-abang. Yumapak siya sa lugar, kunwaring umakyat, nag-iwan ng tunog ng yapak. Si Seo Yeon, alanganin, hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Pareho silang nahulog sa isang labanan ng isip at katalinuhan. Si Inpyo'y nakaamba na, handang sumalakay kapag lumitaw ang biktima. Naglalaro siya ng isang laro kasama ang kanyang asawa. Ngayon ay handa na siyang magbigay ng nakamamatay na suntok. Nang bumukas ang elevator, agad na tumakbo si Seo Yeon papunta rito. Si Inpyo, nakatago sa sulok, hinawakan si Gihon sa buntot. Itinulak ni Seo Yeon ang dalawa at tumalon sa motor ng delivery, naglaho sa lungsod. Nang gabing iyon, nalaman ni Seo Yeon na nadakip si Taeyeon ng tunay na may-ari ng cash. Sa sandaling iyon, napansin niyang unti-unti na niyang nagugustuhan si Taeyeon. Sa dami ng nakilalang lalaki, tanging si Taeyeon lang ang tunay na lalaki. Hawak ni Seo Yeon ang 100 bilyong won, nag-isip siya buong gabi. Tinalikuran niya ang pagbabago ng kapalaran para iligtas si Taeyeon gamit ang pera. Habang si Taeyeon at kapatid ay nangingisda. Naalala nila ang kabataan at nangarap ng magandang kinabukasan, nagbibiruan. Siyempre, lahat ng ito'y ilusyon lang habang walang malay si Taeyeon. Nang magising siya, puno ng sugat ang kanyang buong katawan. Sumigaw siya ng malakas. Inabot ni Minggu sa kanya ang isang boteng tubig. Nagsagawa ang dalawa ng isa pang transaksyon. Inihayag ni Minggu kay Taeyeon ang buong katotohanan. Inihayag ni Taeyeon ang pinagmulan ng ebidensya. Nagtrabaho si Minggu ng husto pero walang benepisyo, kaya tumanggap ng suhol. Isang araw, nalaman niyang iniimbestigahan siya ni Taewo. Nang gabi, pinabago niya ang ruta ni Taewo, balak suhulan para alisin ang banta. Ngunit hindi nagpakita si Taewo. Kinabukasan, nalaman niyang naaksidente si Taewo. Ang 100 bilyong won ay nawala ng walang bakas. Pagkatapos, pinilit ni Minggu alamin ang pinagmulan ng susi. Itinago ni Taeyeon, gusto pang unahan hanggang sa paghahanap. Sa gitna, si Taeyeon, dating pulis, ay may naisip. Nakakita ng basura sa daan, alam niyang may pagkakataon na. Bigla, parang nabaliw si Taeyeon at hinila ang handbrake. Nawalan ng kontrol ang kotse at lumipad sa dalisdis. Lubhang nakakatakot ang nangyaring aksidente. Agad nawalan ng malay ang lahat sa sasakyan. Dahil sa lakas ng loob, nakaligtas si Taeyeon sa kamatayan. Para protektahan si Seo Yeon, talagang isinugal niya ang buhay. Di alam ni na Seo Yeon at Dayong na nakatakas si Taeyeon. Ngayon, may dalang 5 bilyon sa kumpanya ni Doha. Kinakabahan sila dahil alam nilang walang awang mamamatay tao si Doha. Pero di alam ni Doha na ang hinahanap niyang pera ay isang pinto lang ang layo. Sa kritikal na sandali, tumawag si Taeyeon na ligtas siya. Naisip ni Dayong, dahil ligtas si Taeyeon, di na kailangan ibalik ang pera. Sinabi niya kay Seo Yeon umalis muna habang siya ay nakikipag-usap kay Doha. Dumadaan lang ako para bumati. Tapat pa rin. Ayaw talaga ni Doha kay Dayong, kaya pinalayas siya. Isang oras later, nasa tindahan sila sa pasukan ng baryo. Natuklasan nila si Taeyeon na halos hindi humihinga. Nang makitang ligtas si Taeyeon, sa wakas ay ngumiti si Seo Yeon. Nalampasan na ang hirap pero hindi nila alam na may huling boss na paparating. Parang si Voldemort siya, na ang pangalan lang ay nagdudulot na ng takot. Siya ang tunay na may-ari ng bilyon-bilyong won, ang boss sa likod ng Doha. Siya ang pumatay sa koponan ni Taeyeon at karibal ng ama ni Seju sa negosyo. Sabi ng alamat, walang nakakita sa mukha ng lalaking ito kailanman. Ang naghihintay kay Seo Yeon ay mas malaking laro ng pusat daga. Kahapon, buhay ang taya. Ngayon, magkasama silang nag-uusap tungkol sa negosyo. Sa totoo lang, sa mundo ng tao, walang permanenteng kaaway, tanging interes lang. Nagbigay si Minggu ng bagong pahiwatig kay Taewin. Bawat kahon ng styrofoam na may pera ay may tracking device. Nang araw ng aksidente, isang tracking device ang bigla nawalan ng signal. Ibig sabihin, sa 10 bilyon, 100 milyong cash ang nagalaw. Gusto ni Minggu na imbestigahan ni Taewin ang lugar na nawalan ng signal. Mula sa malayo, si Inpyo, taong matalinong, ay nagmamasid sa kanilang dalawa. Sinubaybayan niya ang investigasyon at nilagyan ng kamera ang kwarto ni Taewin. Sa buong pelikula, tunay na henyo talaga si Inpyo. Ayon kay Minggu, ang nawawalang 100 milyon ang susi sa misteryo. Nagtulungan sina Minggu at Taewin pero may inilaan pang galaw si Taewin. Nakakita siya ng 2 USB sa locker na iniwan ng kapatid niya. Ang hawak ni Minggu ay panlilinlang lang para ilihis ang atensyon. Ito'y isang naka-encrypt na USB. Hinanap ni Taewin ang pinakamahusay na hacker sa South Korea. Ito ang pangalawang clue para matuklasan ang katotohanan.
Nang gabi, tinawagan ni Taewin si Seohyun. Gusto raw ni Seohyun tumulong sa investigasyon ng kamatayan ng kapatid. Kinabukasan, pumunta sila sa lugar kung saan nawala ang signal. Pero parang hindi sila pumunta roon para mag-imbestiga talaga. Natauhan si Seohyun at nahiya kaya naglakad siya palayo. Pero nakita niya ang mahalagang kahon ng styrofoam sa kanal. Umupo sila sa kanal at naghanap ng ilang sandali. Mula sa malayo, isang mamamatay tao sa motorsiklo ay tumingin ng kakaiba sa kanilang dalawa. Nakita ng mamamatay tao ang kahon ng styrofoam at nagkaroon ng masalimuot na ekspresyon. Si Taewin, mula sa pulis kriminal, ay agad nakakitang may problema at hinabol ito. Isang traktora ang humarang sa daan ng motorsiklo kaya napilitang sumuko ang mamamatay tao. "Hoy, ikaw ang kumuha ng gamit sa kahon, di ba? Sino ka? Bakit mo ko sinaktan?" Nakitang matigas ulo at walang hiya ng lalaki, kaya't kumuha si Seohyun ng bakal para durugin ang motorsiklo. Sa mata ng mamamatay tao, mas mahalaga ang motorsiklo kaysa buhay niya. Malinaw na sinabi ni Seohyun na hindi niya gusto ang pera, gusto lang niyang magtanong. Nakita niya noon ang sasakyang pangkalakal, lalaking naghagis ng kahon sa gilid ng daan, at ang driver na nakipagtalo sa lalaki. Nagmadali ang lalaki, sinuntok ang driver ng minsan, tapos umalis ang dalawang driver. Binuksan ng lalaking blonde ang kahon ng styrofoam at natuklasang may 100 milyong won kaya bumili ng motorsiklong ito. Naintindihan ni Taewin na si Taewo ang haligi sa pananalapi ng grupo. Hindi mangangahas makipagtalo sa kanya ang isang simpleng driver. Lumapit siya kay Mingu at nagpahayag ng kanyang mga duda. Kaninong tao ang driver noon? Kay Do Habao sa kanya. Sinabi ni Mingu na kilalang kilala niya ang may-ari ng driver na yon. 3 taon na ang nakalipas, nais niyang arestuhin ito pero napatay ang lahat ng kanyang tauhan. Tama, ang may-ari ng driver ay ang misteryosong taong may kakaibang singsing. Kinabahan pa rin si Taewin habang sinabi ni Mingu ang mas nakakagulat na balita. "Taewin, bumalik na ang taong iyon." Samantala, sa isang silid, nag-aaway si Seohyun at Jaehun. Itinulak ng lalaki ang babae, kaya ito'y lumipad palabas ng silid. Pamilyar ang eksena, parehong lugar at paraan. Ilang araw lang ang nakalipas, nandito si Jaehun, pumatay kay Jumira sa isang suntok. Naubusan na ng pasensya si Seohyun. Dati, may 9.9 billion sila, pero pumatay si Jaehun ng saksi sa iligal na pera. Para mabawasan ang guilt, nag-iwan si Seohyun ng 3 bilyong kompensasyon sa pamilya. Wala nang magagawa si Jaehun kundi tanggapin ang sitwasyon. Hinanap ni Seohyun si Ziju. Nagsinungaling siya tungkol sa donasyon ng matanda para sa anak ni Jumisa. Tinanggap ni Ziju pero nang gabing iyon, nagsimula siyang magduda. Pinaimbestigahan niya ang pamilya ni Jumisa at nakita ang CCTV footage ng insidente. Nasaksihan ni Ziju ang isang hindi kapanipaniwalang eksena. Ang kaibigan niyang si Soyeon, asawang si Jaehun, at may-ari ng apartment na si Jemiza ay pumasok sa silid na yon. Pagkatapos, umalis si Jaehun na may maleta habang si Jemiza ay nasugatan at namatay sa ospital. Walang emosyon ang mukha ni Ziju. Tinawagan pa niya si Soyeon para ayusin ang detalye ng tiwala. Hindi talaga mawari kung ano ang binabalak niya. Natuwa si Soyeon na may mapaglalagyan na ng bilyong pera sa kanyang kamay. Ayon sa usapan, inilagay niya ang pera ni Jaehun sa locker sa tren at sinabi ang password. Gusto ni Jaehun kunin agad ang pera pagkababa ng tawag pero hinarang siya ni Ziju. Hindi maintindihan ang pag-ugali ni Ziju. Nalugi na si Jaehun dati kaya't hindi niya kayang galitin ang asawa. Wala siyang magawa kundi makinig. Kalahating oras ang lumipas, nagmadali siya sa istasyon ng tren, ngunit may nauna na sa kanya. Inakala ni Jaehun na niloloko siya ni Soyeon. Agad siyang tumawag, sinabing kailangan niyang turuan ito ng leksyon. Walang kaalam-alam si Soyeon. Akala niya tapos na ang hatchan ng pera at mawawala siya kasama ang 3 bilyon. Ayaw magpaalam ni Hywin. Gusto niyang samahan si Soyeon hanggang matapos ang gawain. Pagkatapos, nagmaneho sila papunta kay Ziju, akala simpleng transaksyon lang ito. Ngunit ang naghihintay sa kanila ay isang nakamamatay na sitwasyon puno ng mga kontrabida. Ang binatang ito ay nakakuha ng 100 milyong won na pera sa gilid ng daan. Una, nagpablonde siya, bumili ng motor, at itinago ang natirang milyon sa isang abandonadong bahay. Sa bakanting oras, inilalabas at hinahalikan niya ito ng ilang beses. Tulad ng sikada at mantis, may lalaking lumitaw sa likod niya habang abala siya. Kumuha siya ng martilyo para ipagtanggol ang sarili pero binigla siya ng kuryente ni Impyo. Lumabas na si Impyo pala ay isang eksperto sa maliliit na teknolohiya. Gumamit siya ng mga tracker, kamera, at gadget para makuha ang impormasyon ni Hywin at mahanap ang binata. Kahit 100 milyon lang ang nakuha, sapat na yon para masiyahan si Impyo. Nabalitaan ni Impyo ang donasyon ni Soyeon at Ziju kaya alam niyang may dadalang pera si Soyeon. Nang araw na yon, sinundan niya ang asawa sa isang restoran sa kanluran. Bumaba si Soyeon para sa party habang si Hywin ang nagbantay ng pera. Nagkunwari siyang kaibigan ni Soyeon at tinawag ang restoran para ipatawag si Hywin. Nang marinig na nangangailangan ng tulong si Soyeon, tumakbo si Hywin sa restoran. Nagpanggap si Impyo bilang eksperto sa pagbubukas ng kandado. Nakita ni Hywin na ligtas sila at napagtanto na nahulog sa bitad.
Nagmadali siyang bumalik kasama si Soyeon sa pinangyarihan. Ilang galaw lang, nabuksan ni Inpyo ang kotse. Sa trunk, may 6 na bilyong piso. Bago pa magdiwang, nakita niya si Jaehoon na papunta roon kasama ang grupo. Para hindi mahuli, napilitan si Inpyo na magtago. Si Jaehoon, ang walang kwentang kasama, laging sumisira sa kritikal na sandali. Si Jaehoon, nawawala sa sarili, nagmadaling hinanap si Soyeon. Nang malapit na niyang makita si Inpyo, tumakbo palabas si Soyeon. Pinagalitan ni Jaehoon si Soyeon dahil sa paglabag sa pangako at panlilinlang. Si Soyeon naman ay nag-isip na likas na sakim si Jaehoon at gusto pa ng higit. Mataas ang tensyon sa pagitan nila at malapit nang magsimula ang away. Si Hywin, ang tagapagbantay ni Soyeon, ay humarang sa harapan niya. Para maayos ang sitwasyon, mahinahon na pinaalalahanan ni Soyeon si Jaehoon. Sa oras na yon, kumakain si Ziju sa ikalawang palapag. Kung mag-aaway sila, malalaman ni Ziju ang totoo at darating ang pulis. Si Jaehoon, walang pera, hindi kayang mawalan ng asawa bilang suporta. Samantala, si Inpyo ay palihim na gumagalaw, naiinis sa walang saysay na away. Nawalan siya ng pagkakataon at napilitang bumalik na lang. Bumalik si Soyeon sa kainan at kalmado ang mukha ni Ziju. Nagpatuloy sila sa usapan tungkol sa donasyon para sa kawang gawa. Sa totoo lang, lahat ng ito ay nasa kontrol ni Ziju. Alam niya ang lihim ni Seohyun sa pagtatago ng pera, ang pag-upa ni Jaehoon ng mga mamamatay tao, at ang lihim na relasyon nilang dalawa. Ngunit sa panlabas, nanatili siyang kalmado. Di inaasahan, si Gijyo pala ang babaeng pinakamalalim magtago. Nakatanggap si Gijyo ng 3 bilyong won mula kay Seohyun. Inihatid ni Taewon si Seohyun pauwi. Di nila alam, ang tusong si Inpyo ay online na sinubaybayan sila sa taguan ng pera. Para makuha ang yaman, nagkunwari si Inpyo na tagapag-alaga ng bahay ni Jumja. Mabilis niyang nahanap ang lihim na silid kung saan nakatago ang pera. May malaking kandado ang pintuan ng lihim na silid. Sinaliksik ni Inpyo ang buong bahay pero di niya nakita ang susi. Pilit niyang kinukuha loob ni Jumja pero di ordinaryong matanda si Jumja. Nagpanggap si Inpyo bilang tagalinis, pumunta sa opisina ni Doha at naglagay ng pandinig. Samantala, si Inpyo ay matyagang nag-aalaga sa matanda upang makuha ang tiwala nito. Lumipas ang mga araw at dahil sa kanyang pagtityaga, unti-unting naging kampante si Jumja. Isang araw, napansin ni Inpyo na nakabitin sa kitang-kitang lugar ang isang mahalagang susi. Nang pumunta si Jumja sa banyo, mabilis siyang pumasok sa lihim na silid at nakita ang pulang maletang matagal na niyang inaasam. Ngunit laking gulat niya nang matuklasang wala na ang pera, na ilipat na pala ito sa ibang lugar. Sa kabila ng edad ni Jumja na 77, patuloy pa rin siyang minamaliit ni Inpyo. Sa sobrang galit at pagkadismaya, hindi niya napigilang sumabog. Isang linggo na niyang inalagaan at niloko ang matanda, pero wala siyang nakuha. Kumuha siya ng gamit at pumasok sa banyo, ngunit tumambad sa kanya si Jumja, nakahandusay at nanginginig ang buong katawan. Hindi pa rin niya mahanap ang pera kahit saan. Nalaman niyang inatake pala sa puso si Jumja, marahil dahil sa bigat ng konsensyang bumalik sa kanya. Sa kabila ng lahat, dinala pa rin ni Inpyo si Jumja sa ospital. Samantala, may bagong pag-unlad sa panig ni Taewo. Nabukas ni Kim Suke ang mga lihim ng USB. Sa loob, bukod sa tumpok ng mga dokumento ng bank account, ilang litrato na lang ang natira. Hindi makapaniwala si Taewo sa nakita. Sa mga larawang ikinubang buhay ng kanyang kapatid, bukod kina Doha at Mingu, may mga malaswang litrato ng magkasintahan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Seohyun na lagi niyang iniingatan. Dahil sa mga larawang ito, naging malabo ang buong pangyayari. Malinaw na hindi karaniwan ang ugnayan ng dalawa. Nasa isang silid si Seohyun at ang lalaki sa mga larawan, tila nag-uusap ng lihim. Tayo'y makipagkasundo. Ilang araw pa lang ang nakalipas, 3 trabaho pa ang ginagawa niya araw-araw. Ngayon, nakasuot na siya ng mamahaling jacket, may bitbit na branded bag, naka-high heels at naging marangya. Lumabas na nakipagkasundo pala si Seohyun sa isang lalaking si Seongchae. Siya ang naglalaban ng pera habang nagpapanggap na dama sa art exhibit para kumuha ng impormasyon tungkol sa mayayamang asawa. Walang nakakaalam ng tunay na relasyon ni Seongchae at Seohyun. Ngunit, malinaw na hindi pangkaraniwan ang background ni Seongchae. Ang misteryosong boss ay may 2 malakas na katulong, si Doha, eksperto sa pagiging kontrabida, at si Seongchae, bihasa sa pagiging mabuting tao. Paglabas ng opisina, nagkasalubong sina Seohyun, Doha at Mingu. Kahit magkaaway sila, walang ideya ang grupo na nawala ang 10 bilyong won at nasa kamay na ni Seohyun. Tumayo si Seongchae sa harap ni Seohyun, tinulungan siya sa mahirap na sitwasyon, hawak ang peking imbitasyon sa art exhibit ng mga sosyal. Ayon sa hiling ni Seongchae, kinuhanan ni Seohyun ng litrato ang bawat plaka ng kotse. Sabay nito, ginamit niya ang sketchbook para itago ang cellphone habang lihim na kinukuhanan ng video ang mga tao at detalye ng kanilang katawan. Kahit magara ang bihis niya, hindi tugma ang kilos sa marangal na uri. Agad siyang pinaligiran, pinuna sa pagkuha ng litrato at kinwestiyon ang pagkakakilanlan. Mahinahon na sumagot si Seohyun, nagsinungaling na inimbitahan siya ni Zijo ng June Group. Lahat ay tila nalilito. Sa sandaling yon, dumating si Zijo sa art exhibition. Mga marangal na babae pumalibot sa kanya, umaabang mula sa lahat ng panig.
Nang malapit ng mabunyag ang kasinungalingan, aalis na sana si Seo Yeon ngunit hinarang. Naging napaka-awkward ng eksena. Nagulat si Zijo nang makita si Seo Yeon sa mga mayayamang babae. Napuno ang isip niya ng imahe ni Seo Yeon na may relasyon sa asawa niya. Gayunpaman, umiti siya at tinulungan si Seo Yeon sa sitwasyon. Sa huli, nagpatawad si Zijo. Habang paalis na si Seo Yeon, hinabol siya ni Zijo. Pinayuhan niya itong kunin ang pera at umalis dito para mamuhay ng malaya. Malinaw, matagal nang alam ni Zijo na may kinalaman si Seo Yeon sa pagkamatay ni Jemisa at kinuha nito ang pera ng gang. Napakadelikado ng sitwasyon ni Seo Yeon ngayon. Bilang kaibigan, ayaw niyang may masamang mangyari kay Seo Yeon. Nang marinig ang mga salita ni Zijo, nakaramdam ng init sa puso si Seo Yeon. Bukod kay Taewon, may isa pang nagmamalasakit sa kanya sa mundong ito. Nang malantad ang lihim sa BS3, naging target si Seo Yeon ng lahat. Labis na naguguluhan si Taewo. Bakit may impormasyon tungkol kay Seo Yeon sa mga dokumento ng kapatid niya? Nag-ayos siyang makita si Seo Yeon sa plaza, pero naka-ambush na ang mga tauhan ni Doha sa paligid. Kung magkadikit sila, malalantad si Seo Yeon. Si Taewo, matalino, nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Iniwasan niya si Seo Yeon, nagkunwaring di kilala. Si Seo Yeon, walang kaalam-alam, masayang lumapit sa kanya. May grupo ng gangster na nakatago sa paligid ng magnobyo. Kung lumingon si Seo Yeon, malalantad siya. Magiging mapanganib ang sitwasyon para sa kanila. Pero si Seo Yeon, nalilito pa rin, tinawag si Taewo. Tumingin siya sa paligid, tapos hinila si Seo Yeon at tumakbo palayo. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang humabol sa kanila. Sa ilang galaw lang, tinalo ni Taewo ang ilan sa kanila. Medyo romantiko ang eksena, pero may malamig na tanong si Taewo. Ano ang relasyon mo kay Songchae? Bago namatay, nag-iwan ng ilang litrato ang kapatid ni Taewo. Sinuman sa mga litratong iyon ay maaaring may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Malinaw na hindi naniniwala si Seo Yeon na ganoon klaseng tao si Songchae. Hindi rin niya ipinaliwanag ang ugnayan ng dalawa. Habang tahimik ang magkabilang panig, pinangunahan ni Doha ang pagsalakay sa bahay ni Taewo. Tinanong ni Doha si Dayong, sino ba talaga ang babaeng nasa litrato? Magsinungaling ka at mawawalan ka ng daliri. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, nag-atubili si Dayong. Nang akmang kikilos si Doha, biglang lumitaw si Taewo. Nawalan na ng pasensya ang grupo sa kanilang galit. Hawak ni Doha ang isang patalim, handang harapin si Taewo. Sa sandaling iyon, may tumawag sa telepono at nabuwag ang tensyon. Si Seo Yeon ang tumatawag. Alam niyang bihag si Taewo, kaya nagpa siyang magdala ng pera para tubusin siya. Si Inpyo, gamit ang kanyang matalas na intuisyon, ay sumunod sa kanyang asawa. Sa tabi ng ilog ng gabi, may dalang pulang maleta si Seo Yeon, naghihintay mag-isa sa paghuhukom. Tinalikuran niya ang bagong buhay na madali niyang nakamit para iligtas ang tunay niyang pag-ibig. Dahan-dahang lumapit si Doha kay Seo Yeon, hakbang-hakbang. Nagpakita si Seo Yeon ng matapang at matatag na pagkilos. Kumuha siya ng bunton ng pera at itinapon ito sa hangin. Nasaktan ito kay Doha, pero hindi pa rin umatras ang leader ng gang at patuloy na lumapit. Sinipa ni Seo Yeon ang buong kahon ng pera patungo sa ilog. Sa matinding presyon, sumuko si Doha at pinakawalan si Taewon. Inamin ni Seo Yeon ang damdamin kay Taewo, saka lumapit sa gang, handang harapin ang bunga ng mag-isa. Bilang parusa sa paghagis ng pera, sinampal ni Doha ng malakas si Seo Yeon. Ang sampal na yon ay dumurog sa puso ni Taewa at ikinagulat din ni Inpyo mula sa malayo. Sa isip ni Inpyo, siya lang ang may karapatang manakit sa kanyang babae. Binilang ng gang ang pera at natuklasang may nawawalang 7.2 bilyong won. Nagdahilan si Seo Yeon na kung di niya itinago ang pera nung aksidente, nakumpiska na to ng pulis at nasubaybayan sa gang. Baka nga nasa kulungan na si Doha ngayon. Pero malinaw na di tinanggap ng grupo ang paliwanag na to, si Seo Yeon, dahil sa kanyang masamang dila, ay maaaring mapatay anumang oras. Bigla, pumasok si Inpyo sa taguan ng gang na may dalang armas na gawa-gawa. Pero agad siyang nadaig ng mga miyembro ng gang. Habang pinipigilan, tumingin si Inpyo kay Doha ng may pang-uyam. Ang eksena ay kapwa nakakakaba at nakakatawa. Patuloy niyang binobola ang boss, sinabing makikita niya ang nawawalang pera sa isang araw. Binigyan ng gang si Inpyo ng pagkakataong maging bayani at iligtas ang babaeng nasa panganib. Nang makita ni Inpyo ang asawa, agad niyang pinunasan ang ngiti. Alam niya na 2.8 bilyon ang kay Gihon at 3.3 bilyon ang kay Zijo. Agad niyang titipunin ang pera para palayain si Seo Yeon sa kamay ng demonyo. Gagawin ko to para makabalik ka sa akin, pero di pa rin alam ni Gihon kung nasaan ang pera niya. Sinuri niya ang CCTV sa istasyon. Nakita na inilagay ni Seo Yeon ang maleta sa locker, pero kinuha ng iba. Si Assistant Cho ay may koneksyon kay Zijo. Ang dalawang pulang maleta ay nasa safe sa opisina ni Zijo. Sa ngayon, nagpaplano pa rin si Taewo kung paano iligtas si Seo Yeon. Lihim na binalaan ni Minggu si Taewo. May hawak kasi si Taewo na ebidensya ng pangungurakot niya sa gang. Sabi ni Minggu, babalik ang misteryosong tao. Kung di makuha ang pera sa isang araw, mamamatay silang lahat. Pumunta si Inpyo sa opisina ni Zijo. Para mapanatag, ilang beses niyang sinampal ng malakas ang sarili.
Umiiyak si Impyo tungkol kay Seoyeon, nag-aalala sa asawa at gustong makuha ang trust fund niya. Pero agad inilantad ni Zijo ang pagkukunwari ni Impyo. Naniwala siya na kapag nakuha ni Impyo ang pera, hindi niya ililigtas si Seoyeon. Ngunit para sa kaligtasan ng kaibigan, pumayag pa rin siya. Samantala, si Seoyeon ay nakakulong at nagbabalak tumakas. Si Taewo, nag-aalala, ay natagpuan si Sungchae. Nagharap ang dalawa sa lugar. Lumabas na kapatid pala ni Seoyeon si Sungchae. Ang magkapatid ay may malungkot na kabataan. Umalis si Sungchae sa bahay habang nagtiis si Seoyeon. Nang malaman ito, nag-alyansa sina Taewo at Sungchae para iligtas si Seoyeon at harapin sina Kim Do-ha. Bago maging ligtas si Seoyeon, bibigyan kita ng oras. Bilang kapalit, huwag mong isiping tumakas. Samantala, desperadong hinahanap pa rin ni Gi-hun si Assistant Cho. Bigla, may dalawang lalaking pumasok sa kanyang opisina. Dati, nag-upa si Gi-hun ng mamamatay tao para kay Jemiza. Ngayon, gusto itong gamitin ng assassin para i-blackmail siya. Walang ibang paraan, natagpuan ni Gi-hun si Assistant Cho sa underground parking pero sinampal siya nito. Nagising si Gi-hun sa isang hindi pamilyar na silid. Nang buksan niya ang pinto, ang nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Sinampal ni Zijo si Gi-hun, pinagalitan dahil nag-upa ng hitman para lang sa pera. Hindi inasahan ni Gi-hun na ang malaking halaga ng pera ay mapupunta sa kamay ng kanyang asawa. Hindi pa rin siya makawala sa hawak ni Zijo. Nakipagrelasyon si Gi-hun kay Seoyeon at magkasama nilang ninakaw ang pera. Ang lahat ng ito ay nasa loob pa ng pasensya ni Zijo, ngunit hindi niya inasahan na ang walang kwentang asawa ay talagang mag-upa ng mamamatay tao. Para sa korporasyon at reputasyon ng pamilya, mahigpit na tinakpan ni Zijo ang bibig ni Gi-hun. Pagkatapos, matatag niyang inutusan si Assistant Cho na asikasuhin ang mamamatay tao. Sa kabuuan ng kwento, si Impyo ay isang lalaking may mataas na talino. Si Zijo naman ay isang malalim at mahirap unawain na babae. Sa huli, hindi pa rin nagtiwala si Zijo kay Impyo. Hinayaan niyang insultuhin ni Gi-hun si Impyo at pinadala si Assistant Cho kasama ang dalawang maleta ng pera sa pulong. Dapat banggitin na lahat ng naroon ay may kinalaman sa maraming pagpatay. Galit na galit si Impyo, nakikinig sa live na transmisyon ni Do-ha gamit ang bugging device. Bigla, may lalaking kumadenang may patalim sa lig ni Impyo. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang bayaw ni Impyo. Lumabas na ang asawa niya pala ay dinukot ng gang. Nag-aalala ang bayaw sa kapatid, kaya napilitan siyang gumawa ng desperadong hakbang. At hindi ordinaryo ang babaeng ito. Ginamit niya ang sariling kamay para alisin ang rehas at tumakas sa highway. Nang makitang may paparating na kotse, nagkaroon ng pag-asa si Seohyun na mabuhay. Kumaway siya agad, pero laking gulat niya nang si Jun Ziju pala, ang kaibigan niya, ang bumaba. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang sumugod. Salamat sa tracker ni Seohyun, dumating sina Taewon at Songchae sa loob ng trumping segundo. Nag-wild ang gang, sinira nila ang kotse. Di nila inasahan na bulletproof pala ang sasakyan ni Ziju. Lumakas ulit ang away, pero sinamantala ni Impyo ang gulo at tumakas. Pinaharurot ni Ziju ang kotse at dinala si Seohyun sa paliparan. May nakahanda na siyang tiket para makatakas si Seohyun. Ngayon lang ako nakakita ng kaibigan na ganoon katapat. Kahit inaakit ni Seohyun ang asawa niya, pinili pa rin ni Ziju na gumastos ng malaki para makatakas si Seohyun. Pero ngayon, nag-inarte si Seohyun na parang bata. Maraming tao ang nag-alaga sa kanya, muntik nang mamatay, pero kumapit pa rin siya sa 9.9 bilyong hindi naman kanya. Umalis si Seohyun nang walang pakialam, binaliwala ang kabaitan ng kaibigan niya. Wala nang masasabi pa. Kahit kakatakas lang sa kapahamakan, bumalik si Seohyun sa opisina ni Do-ha, naghahanap ng gulo. Ngayon, sobra na ang ginawa ng grupo at nasaktan si Ziju. Ginamit ni Ziju ang koneksyon niya para magpadala ng investigador para arestuhin si Do-ha. Tumakas na si Do-ha. Walang laman ang opisina. Si Seohyun, nawala ng isip at walang nakuha, nagalit kay Taewo. Hindi ba ako pwede? Hindi ba ako pwedeng magbagong buhay? Tumakas si Do-ha sa lihim na lugar. Hindi niya alam paano magpapaliwanag sa misteryosong tao. Kahit may ibinalik na pera si Ziju, kulang pa rin ng 1 bilyon. Napaka-espesyal ng halagang iyon. Sa ganitong pangyayari, malamang hindi siya makatakas sa kamatayan. Nagpaalam si Seohyun kay Taewo. Wala nang choice si Taewo kundi makipag-usap kay Songchae. Nalaman na 3 taon dati, si Leon ay nanloko ng 30 bilyong kapital. Itinago niya ang 10 bilyong cash bilang alaala at di ginamit. May nagsumbong sa pulis ng lokasyon ng gang. Pinuntahan ni Taewo ang pugad ni Leon pero may tip din si Leon. Pinatay niya lahat ng miyembro ng grupo. Si Taewo lang ang nakaligtas pero na-frame at na-demote. Tumakas si Leon sa ibang bansa at nagtago ng 3 taon. Ang panloloko noon ay sumira sa maraming negosyante at pamilya. Kabilang sa mga biktima ang ama at katulong ni Ziju na si Cho. Para malutas ang kaso, suhol si Ziju sa isang miyembro ng gang. Hinaluan niya ng 1 bilyon ang 10 bilyon at habang umiikot sa merkado, matatagpuan nila ang pondo ni Leon. Sa gayon, hindi makakatakas si Leon sa batas. Bago iyon, nalaman ni Leon ang plano at inutusan ang mga tao na sirain ang 10 bilyon.
Para linisin ang pangalan ng kapatid, tinulungan ni Taewo si Ziju na pumasok sa gang. Nang gabi, sa salita ng driver, nalaman ni Taewo na ang dala niya ay ang 10 bilyon na sisirain. Agad niyang itinapon ang 100 milyon sa bintana, umaasang papasok ito sa sirkulasyon. Pero ang driver pala ay isa sa mga tauhan ni Leon. Plano talaga sirain ang pera at patayin si Taewo, kaya kailangan kumilos agad. Kalaunan, namatay ang dalawa sa aksidente ng kotse. Ang 10 bilyong nagkalat ay lihim na itinago ni Seohyun at Jaehoon. Sa wakas, naunawaan na ni Taewo ang buong kwento. Ang nagdulot ng kamatayan ng kanyang kapatid ay si Leon pa rin, ang kanyang kaaway. Ang halagang iyon ang nakamamatay na kahinaan ni Leon. Sinumang may hawak nito ay makakapagkontrol sa kanya. Si Ziju ay maingat na nagbabalak ngayon. Hinihintay niya ang pagbabalik ni Leon sa bansa. Gusto niya ng kapalit na dugo para sa dugo. Ang nakakalungkot, walang nakakaalam ng hitsura ni Leon. Sa Tech Lab, abala si Impyo sa kanyang mga imbensyon. Mukhang gagawa na siya ng Iron Man nang biglang umuwi si Seohyun. Muling nagkasama ang kakaibang mag-asawang ito. Ngayon, iisa na lang ang kanilang layunin, kumita. Ito ang pinakakomplikadong lalaking nakita ko. Una, siya ang bayaw ng leader ng gang at kanang kamay nito. Pangalawa, may interest siya kina Taewo at Seohyun. Pangatlo, siya rin ang tiktik na itinanim ni Ziju sa gang. Ang ebidensya tungkol sa 10 bilyong cash ay nimanipulan ni Mingu. Sa baging device ni Impyo, marami nang natutunan si Seohyun. Napagtanto niyang si Ziju pala ang pinakakomplikado sa lahat. Lantarang hinanap ni Seohyun si Ziju. Puno ng sarkasmo ang usapan ng dalawang babae. Inilantad ang mga lihim ng magkabilang panig. Sa huli, pinili nilang putulin ang ugnayan at maging estranghero. Samantala, inutusan ni Leon si Dohas na sirain ang 10 bilyong cash. Alam ni Dohas na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Tiyak na hindi siya palalagpasin ni Leon ng buhay. Isinuplong ni Mingu ang impormasyon kay Ziju. Pinapunta rin ni Ziju si Assistant Cho sa lugar. Sinira ng panloloko ni Leon ang pamilya ni Cho 3 taon na ang nakalipas. Dumating si Cho, determinadong patayin si Leon para sa paghihiganti o pangako. Ibinigay ni Ziju ang lokasyon kina Seohyun at sa asawa nito. Kahit alam na bitag ito, nais pa rin nilang sumubok sa huling pagkakataon. Gayon din, nakatanggap si Seungga ng mensahe mula kay Leon at sinabi ito kay Taewo. Kaya, isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab, bawat isa may sariling lihim na motibo at lahat sila'y kontrabida. Dumating si Dohas sa lugar kasama ang kanyang tauhan, habang si Mingu, tagapagbantay ng boss, ay tumakas. Sa sandaling iyon, nagtatago sina Assistant Cho at Taewo sa magkaibang sulok. Darating sina Seohyun at Impyo sa larangan ng digmaan sa loob ng 30 segundo. Nasaksihan nilang lahat ang buong proseso ng pagsusunog ni Dohas ng pera. Sa panonood ng bilyon-bilyong pera na nasusunog, walang makapigil sa sarili. Sumigaw din si Dohas ng pangalan ni Leon na parang baliw. Mula sa anino, isang misteryosong figura ang lumapit at binaril si Dohas. Hindi si Leon ang taong iyon, kundi si Seunggay. Akala'y dumating si Leon, kaya nagmadaling humabol si Assistant Cho. Sa loob ng pabrika, maraming tauhan ni Leon ang gumawa ng paghahabulan, naliligaw ang target. Nalantad si Assistant Cho at agad na binaril. Sa kaguluhan, nakatagpo ni Taewon si Seunggay. Ayon kay Leon, target din si Taewon pero di siya papatayin ni Seunggay. Sinabi niya kay Taewon na bitag ito ni Leon. Layunin nito na alisin lahat ng sangkot sa kaso. Dinala raw niya si Taewo para protektahan si Seohyun. Sa puntong ito, lahat ay ayon sa plano ni Seunggay. Ang perang sinunog ni Dohas ay peke lang pala. Ang tunay na 10 bilyon ay nasa trunk ng kotse ni Dohas. Inayos na ni Seunggay ang lahat para sa kapatid niya. May bagong pagkakakilanlan at paraan ng paglilinis ng pera. Ipinagkatiwala niya kay Taewo ang lahat bago harapin si Leon. Gusto ni Taewo itago ang pera pero nagdalawang isip kay Seohyun. Iniwan niya ang pera kay Seohyun at bumalik sa pabrika. At sa wakas, lumitaw na ang pangunahing kalaban na si Leon. Naghanda siya ng handaan para kay Seunggay. Pero alam ni Seunggay, isa lang sa kanila ni Leon ang mabubuhay. Sa kwarto, masayang nag-inuman at nagkukwentuhan ang dalawa. Bigla na lang tumunog ulit ang cellphone ni Leon. Nakita ni Seunggay ang pagkakataon at bumunot ng baril pero mas mabilis ang kalaban. At ganun na lang, napatay si Seunggay. Sa labas, si Seohyun, walang kaalam-alam, abala pa rin sa trabaho. Hindi pa lubos na patay si Dohas. Gumapang siya, sinuntok si Seohyun, kinuha ang pera at tumakas. Tinusok ni Seohyun ang gulong niya, kumuha ng kotse at hinabol. Sa daan, si Dohas, natataranta, bumangga ng diretsyo sa barandila. Sumunod si Leon at pinasunog agad sa mga tauhan niya. Habang nasusunog na ang pera, biglang lumitaw si Impyo parang multo. Dumampot siya ng baril at binaril ang isa sa kanila. Sa harap ng banta, si Leon, veterano sa mga unos, ay walang pakialam. Sabay-sabay, itinapon niya ang lighter, tumalikod at binaril si Impyo. Hindi rin mababa ang masamang ugali ni Impyo. Direkta niyang binaril ang baywang ni Leon. Magarbo ang kilos ni Leon pero nasagi lang balikat ni Impyo, walang malaking pinsala. Mabilis kinuha ni Impyo ang pera, ibinalik ang kahon sa apoy para magmukhang nasunog. Hinubad ni Leon ang singsing, inilagay sa bangkay bilang peking ebidensya ng pagkasunog.
Nang makuha ang pera, halos mabaliw sa tuwa si Impyo. Lahat ng ito ay lubhang nakakakaba. Ngunit ang asawa niyang si Soyon ay walang nakuha. Sa daan, nakasalubong niya ang sugatang si Leon. Nagsinungaling si Leon, sinabing na aksidente siya. Sa pagkalito, naalala ni Seo-hyun si Tae-woo. Hindi niya kinaya ang sakit kaya dinala ang sugatan sa ospital. Di niya alam na pumatay ito sa kapatid niya at gusto rin siyang patayin. Sa ospital, nalaman ni Seo-hyun na patay na si Song-chae. Dahil sa 9.9 bilyon, naging dahilan siya ng pagkamatay ni Tae-woo, Jo-mi at Mayon, kapatid niya. Patuloy siyang nagtatanong kung sulit ba ang lahat ng ito. Sa likuran ng ospital, tumakas si Leon na nasagip. Walang nakakakilala sa kanya ngayon, iniisip ng iba na nasunog siya. Pagbalik, binugbog ni Leon si Cho, nalaman na si Gi-jo ang may pakana. Sa pagkakataong ito, nakumpleto niya ang kanyang sariling kamatayan sa lipunan, nagpa siyang baguhin ang pagkakakilanlan at maglaro ng malaking laro kay Gi-jo para muling matikman nito ang sakit ng pagkawala ng 30 bilyon. Matapos ang bagyo, tila bumabalik ang lahat sa dati. Tinulungan ni Seo-hyun si Jeon-jae na pumasok sa negosyo at pagsingil ng utang. Mahal din ni Gi-jo at Jae-hoon ang isa't isa, kaya't lumaki ng lumaki ang kumpanya. Sa panahong ito, nasisiyahan si Impyo sa kagalakang dala ng kayamanan. Nabayaran niya ang mga utang, nagpalit ng kotse, at nakabili pa ng bagong bahay. Habang nagpapakasarap sa isang 5-star hotel, biglang sinira ng mga tauhan ni Leon ang pinto at pumasok. Muling bumagsak sa kailaliman ang buhay ni Impyo. Binubugbog si Impyo ng isang organisasyon ng gangster. Tinatanong siya ng gangster boss na si Leon tungkol sa kinaroroonan ni Seo-hyun. Si Impyo, walang prinsipyo gaya ng dati, ay talagang isinubo ang kinaroroonan ng asawa. Sa kabilang banda, natuklasan ni Gi-jo na ang 100 milyon ay natamper at kumalat sa merkado. Nalaman niya na nakuha ni Impyo ang pera at buhay pa pala si Leon. Kaya't nagkaisa sina Gi-jo at Tae-woo. Ang layunin nila ay hulihin si Leon at protektahan si Seo-hyun. Pumunta si Gi-jo sa bahay ni Jeon-jae. 3 taon na ang nakalipas, alam ni Jeon-jae na manduruga si Leon pero nagpautang pa rin siya. Sa huli, siya ay na-frame at pinatay pa ni Leon ang kanyang anak. Ngayon, pinaalala ni Gi-jo kay Jeon-jae ang hitsura ni Leon. Maliban kina Impyo at Jeon-jae, wala nang ibang nakakakilala kay Leon. Pero matanda na si Jeon-jae at marami nang nakakalimutan. Matapos makaligtas, nagbago ng anyo si Leon at naging investor sa ibang bansa. Agad niyang nahanap si Seo-hyun. Ngayon, may konting konsensya na si Leon at dumating para magbayad utang. Tutal, si Seo-hyun ang nagligtas sa buhay niya. Nagdao si Leon ng malaking party at ang mga bisita ay mga top chaebol ng South Korea. Kabilang din si Gi-jo at Jae-hoon sa listahan ng mga imbitado. Nang gabing iyon, lumitaw si Seo-hyun bilang nobya ni Leon, agad na naging sentro ng atensyon. Halos hindi makapaniwala si Gi-jo sa kanyang nakita. Para kay Seo-hyun, natupad na ang pangarap niyang umakyat sa social class. Nabighani siya sa mayamang kapaligiran. Nag-alok si Leon ng 10 bilyon para mamuhunan si Seo-hyun, siya ng 50-50 ang kita. Siyempre, hindi palalampasin ni Seo-hyun ang pagkakataong ito. Pangarap niyang balang araw ay yurakan si Gi-jo. Dumating na ang kanyang swerte. Si Tae-woo, puno ng pag-aalala, ay hinanap si Seo-hyun. Gusto niyang umalis kasama si Seo-hyun at mamuhay ng tahimik. Ngunit dahil sa pangarap na bilyon, tumanggi si Seo-hyun. Hindi niya kayang harapin si Tae-woo. Sa araw ng aksidente, dahil sa pera, pinanood niya si Tae-woo mamatay at hindi tumawag ng tulong. Hindi tanggap ni Tae-woo ang katotohanan at pinunit ang tiket sa eroplano. Naglaro ng malupit na biro ang tadhana. Si Seo-hyun ang tanging pag-asa niya noon, ngunit ngayon hindi na siya mapapatawad ni Tae-woo. Naniwala si Seo-hyun na ang pag-akyat sa lipunan ay bahagi na ng kanyang plano. Nang sigurado na si Leon sa tagumpay, sinimulan niya ang plano sa pangangaso. Umasa siya sa matagal ng tauhan at nakalap ng ebidensya laban sa ama ni Gi-jo na freeze ang mga ari-arian ng Junam Group. At ang nagbigay ng impormasyong ito ay walang iba kundi si Mingu. Sa sandaling iyon, dinala si Impyo sa isang liblib na lugar. Nag-ayos ang grupo ng gangster ng serbisyo para sa kanyang bato. Binugbog siya, isinilid sa sako, at itinulak sa malalim na hukay para ilibing ng buhay. Sa pagkakataong ito, tila tapos na si Impyo. Pero huwag kalimutan, si Impyo ang pinakamalakas sa buong drama. Itinulak siya sa malalim na hukay, inilibing ng buhay ng mga gangster ng 72 oras, pero di lang basta mahirap ang buhay niya. Bago yon, nagtago siya ng kutsilyo sa manggas. Dahil sa kanyang matibay na loob, nakapaghukay siya sa lupa at nakagapang palabas. Matapos makaligtas sa kamatayan, tumawag si Impyo ng sasakyan. Pagdating sa bahay, nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan, nakita niya ang asawa kasama ng isang estranghero. Kahit nagbago ang hitsura, nakilala agad ni Impyo si Leon. Ngayon, si Impyo lang ang nakakakita sa balak ni Leon. Naisip niyang kunin muna ang pera, saka ang asawa. Nagpadala siya ng pananakot na liham kay Leon. Natakot si Leon, di alam kung sino ang nagbabanta. Nagkasundo silang magkita sa pantalan para sa usapan. Para ligtas, nag-text si Impyo kay Tae-woo ng patago para maging bait siya. Buhay pa si Leon. Ngayong gabi, 11:00 sa likod ng GM Center.
Sa eksena, alam ng tusong Minggu na matapang si Taiwu pero kulang sa diskarte, kaya't umpan lang siya at agad umalis. Sa sandaling ito, parang trompo si Leon na pinapaikot ni Impyo. Walang impormasyon mula sa pagsubaybay o pagtuklas ng tunog. Talagang napakataas ng IQ ni Impyo. Nang maaresto ang ama ni Zijo, nagulo ang Junam Group. Kailangan ito ng pondo para sa proyekto pero umiiwas ang mga kumpanyang pampinansyal. Sa kritikal na sandali, nagdala si Seoyon ng bilyon-bilyong piso. Akala ni Seoyon makakatulong siya sa kanyang kaibigan. Di niya alam, bahagi ito ng plano ni Leon. Dahil sa pride, tinanggihan ni Zijo ang pera ni Seoyon. Para kay Zijo, si Seoyon ay mistress lang na umaasa sa lalaki, hindi tulad niya, isang malakas na negosyante. Para sa puhunan, tumakbo at lumuhod si Jahun kay Leon. Akala niya ito'y paraan ng pagbabayad sala at pagliligtas sa Junam Group pero nahulog siya sa bitag ni Leon. Nang malaman ni Zijo, nagkaroon sila ng malaking away ni Jahun. Tinanggihan niya ang perang dala ni Jahun at pumili ng mas ligtas na korporasyon. Hindi niya alam na ang pondo mula sa korporasyong ito ay galing din sa Seoyon at Leon. Nadama ni Jahun na di siya kikilalanin ni Zijo kaya umalis siya at sumama sa grupo ni Leon. Samantala, patuloy na hinahanap ni Minggu ang nagbabanta kay Leon pero walang nakita. Nagkataong natuklasan niya ang aparatong pang-espiya sa opisina ni Doha. Ito ang nagbigay sa kanya ng matapang na ideya. Nagkunwaring tinawagan si Leon, sinabing may bilyong cash sa safe ni Doha at inihayag ang password. Sa totoo lang, hinihintay niya ang taong may alam ng lihim na pumasok sa bitad. Si Impyo, matalino pero nabiktima ng sariling katusuhan, nahulog sa bitad. Pumasok siya ng mag-isa sa opisina, binuksan ang kaha, wala siyang nakita. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang mga gangster. Naging parang isda sa bariles si Impyo. Muling malapit nang mapahamak si Impyo. Inutusan ni Leon si Minggu na patayin agad si Impyo. Pero, nagulat ang lahat sa walang takot na ekspresyon ni Impyo. Talagang napakatalino ni Impyo, walang duda. Tinipon niya ang kriminal na impormasyon at bagong pagkakakilanlan ni Leon. Tuwing 12 oras, ipapadala ito sa pulis at mga bangko. Siya lang ang makakapigil gamit ang password. Kapag nalantad ang totoo, mabibigo ang plano ni Leon. Ang email na to ang naging pananggalang ni Impyo. Si Taiwu, na pinagkakatiwalaan na ni Zijo, hindi rin nagpahinga. Sinundan niya si Minggu, sinagip si Impyo mula sa kidnapping. Pero si Impyo, kontrabida talaga, walang utang na loob kay Taiwu. Sa ngayon, siya lang may alam ng sikreto ni Leon. Akala niya ipera-perahan to kaya ayaw niyang sabihin kahit kanino. Galit na galit si Taiwu, sinuntok si Impyo hanggang bumagsak. Talagang mas makapal pa sa pader ang mukha ni Impyo. Naglakad siya palayo ng may pagmamayabang. Dahil sa panggugulo ni Taiwu, nag-utos si Leon na patayin siya. Alam ni Minggu pag di niya nagawa, siya naman ang mamamatay. Sa isang makitid na eskinita, dalawang lalaking malapit ang nagsimulang magharap-harapan. Minsan silang nag-away hanggang kamatayan at nagpalitan din ng impormasyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay kailangang harapin ng direkta. Nag-away sila hanggang sa banyo ng babae, natakot ang mga tao roon. Kay Minggu, kaaway at kaibigan, di pa rin nakapatay si Taiwo at iniligtas siya. Para sa dating samahan, nagpadala si Minggu ng info kay Taiwo bago humarap kay Leon. Si Leon naman ay binigyan si Jaehun ng trabaho na may hawak sa bilyong pera. Ito'y nagpadama kay Jaehun ng tuwa at takot. Kahit anong kalkulasyon ni Zijo, si Seoyon pa rin ang naging utangan niya. Ito'y nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Ngayon, si Zijo ay tinalikuran at iniwasan ng lahat. Naaresto ang ama niya, nanganganib malugi ang kumpanya, at nagtaksil ang asawa bago ang mahalagang laban. Sa sandaling ito, ang dalawang pinakamalapit kay Zijo ay masayang umiinom kasama si Leon. Nang tumawag ang asawa, malamig na tumanggi si Jaehun. Matapos 3 ikot ng inuman, si Jaehun, para mapasaya si Leon, ay nagmadaling kumuha ng bagong alak. Ngunit sa kabinet, isang bote ng pulang alak na fox hunting ang nakakuha ng kanyang pansin. Nabanggit ni Zijo ang terminong ito, na codename daw para sa plano ni Leon na sirain ang Junam Group. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Jaehun ang buong katotohanan. Ang dayuhang mamumuhunan na ito ang utak sa likod ng lahat ng krimen. Nagtago siya sa banyo, sinusubukang tawagan si Zijo, ngunit hindi ito sumagot dahil sa galit. Dahil sa takot at pagkalito, natuklasan agad ni Leon si Jaehun. Pinaalis ni Leon si Seoyon at nagpa siyang makipag-usap ng sarilinan kay Jaehun. Tumigil si Leon sa pagkukunwari at inilahad ang lahat ng kanyang plano. 3 taon ang nakalipas, gumawa si Leon ng iskema at kumita ng malaki. Maging ang biyanan ni Jaehun ay kasabwat niya. Ngunit noon, si Zijo ay tumutol sa kanya, kaya napilitang magtago siya ng 3 taon. Ngayon, bumalik siya para maghiganti. Sa pagkakataong ito, ipinakita ni Jaehun ang kanyang tapang. Tinanggihan niya ang mga banta at tukso ni Leon. Pinagalitan niya si Leon, kaya't hinabol siya ng mga lalaking nakaitim. Ang manugang ng Junam Group ay nasa mapanganib na sitwasyon. Nakilala ni Jaehun ang tunay na pagkatao ni Leon. Sinabi niya kay Seoyon na tiyaking makipag-ugnayan sa kanya mamaya. Umalis si Seoyon pero nakaramdam ng kakaiba at bumalik. Nakita niyang dinala si Jaehun at sinundan sila papuntang opisina. Sa opisina, bangkay na lang ni Minggu ang natira at si Jaehun ay malapit ng mamatay.
Inihayag ni Jae-hoon ang tunay na pagkakakilanlan ni Leon kay Seoyeon at tinawagan ang asawa ng puno ng pagmamahal at pagsisisi para kay Ziju. Ilang sandali lang, ang Jae-hoon na may dalawang mukha ay ganap na bumagsak. Sa sandaling iyon, hindi na mapigil ang pag-iyak ni Ziju at Seoyeon. Ganoon na lang, namatay ng trahedya sa kamay ni Leon ang kapatid ni Tae, kuya ni Seoyeon at asawa ni Ziju. Sobra nilang kinamumuhian si Leon, gustong-gusto nilang punitin siya ng buhay. Pero alam ni Tae-woo, dating investigador, na kulang ang ebidensya para maparusahan si Leon. Para tuluyang matalo si Leon, kailangan ng mahabang planong ipatupad. Kapal ng mukha, dumalo pa talaga si Leon sa burol ni Jae-hoon. Alam na alam ni Ziju na kaaway niya ang lalaking ito, pero kailangan niyang magkunwaring kalmado. Si Ziju ng Junam Group ay isang matatag na babae. Kinabukasan, nilabanan niya ang lungkot at formal na inanyayahan si Leon sa kumpanya para mag-usap. Ginawa niya ito para maalis ang hinala ni Leon. Alam niyang may malaking panlilinlang si Leon gamit ang impluwensya niya para akitin ang mga mamumuhunan. Kapag natikman ng mga mamumuhunan ang tamis, malaki ang kanilang ilalaga. Biglang kukunin ni Leon ang pera at mawawala ng parang bula. Naghahanda si Ziju na gamitin ang sarili bilang pain para ipaghiganti ang asawa. Sa kabilang banda, si Impyo, eksperto sa teknolohiya, ay muling nagsimulang mag-imbento. Gumawa siya ng remote control na bomba mula sa mga karaniwang gamit para i-blackmail si Leon at mabawi ang bilyon-bilyong pera. Hinanap ni Tae-woo si Kim Suk para i-decrypt ang impormasyon na iniwan ni Minggu bago namatay. Nasa loob nito ang mga bank account ni Leon na nakakalat sa buong mundo. Ang maruming pera mula sa scam ay nakakalat sa daan-daang account. Ang mga account na ito ay sobrang lihim at halos imposibleng i-decrypt. Natuklasan ni Kim Suk na ang mga password ay napakakomplikado at bawat isa ay naiba. Hindi talaga kayang tandaan ni Leon ang lahat ng password. Kaya, ang mga password ay dapat nakastore sa isang bagay na malapit kay Leon. Pagkatapos mag-isip ng matagal, napag-alaman nila na ang singsing ni Leon ang sagot. Para matubos ang kanyang mga kasalanan, si Seoyeon ang nagboluntaryo na hanapin ang singsing. Habang nasa banyo si Leon, ginamit niya ang dahilan ng pag-uulat para halughugin ang mesa at matagumpay na nahanap ang memory card. Akala ni Seoyeon ay napaka-discreet niya. Hindi inaasahan, natuklasan ni Leon ang lahat. Hinanap niya si Seoyeon at natagpuan ang memory card. Unang beses na ninakaw ni Seoyeon ang 9.9 bilyon mula kay Leon. Pangalawang beses, inangkin ni Seoyeon ang kanyang 30 bilyon. Si Leon ay malupit at hindi patatawarin, ngunit binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng lalaki sa harap niya. Kumuha siya ng 10 bilyong cash para akitin si Seoyeon na sumali sa sindikato ng scam. Nang hindi alam kung paano makatakas, lumitaw ang anghel na tagapag-alaga ni Seoyeon na si Tae-woo. Sa kasalukuyang sitwasyon, sina Tae-woo at Seoyeon ay walang bentahe. Tiyak na halos hindi sila makakatakas sa kamatayan. Sa mga sandaling iyon, may kontrabida na gumagala sa lahat ng dako na nagdudulot ng gulo. Sa krusyal na sandali, si Impyo, na may bomb vest, ay sinira ang pinto at pumasok. Nakakita si Tae-woo ng pag-asa at inutusan si Impyo na iligtas si Seoyeon, iniwan ang bomba sa sarili. Nakita ni Impyo ang magandang pagkakataon, inalis ang bomba at dinala si Seoyeon at ang pera palabas. Hindi na ngahas kumilos si Leon. Dahil mahalaga ang buhay niya, hinayaan niya si Tae-woo mag-ayos ng sitwasyon. Sa parking, nagmakaawa si Impyo kay Seoyeon na umalis silang dalawa. Ngayon, parang dati na ulit, silang dalawa may hawak ng 10 bilyong piso. Hindi niya maintindihan bakit gusto ng asawa niyang mamatay. Binigay ni Seoyeon kay Impyo ang paraan ng money laundering ng kapatid niya. Alam ni Impyo na di niya makukumbinsi si Seoyeon, kaya umalis na lang siya. Sa itaas, nananatiling nakatigil sina Tae-woo at Leon, walang magawa sa isa't isa. Sa huli, sumuko na si Leon. Talagang hindi nagpapahamak ang matalinong tao sa ganitong sitwasyon. Matapos ito, akala ni Ziju magwawala si Leon para maghiganti. Di inaasahan, umaasa pa rin si Leon na tutulong si Ziju sa pondo niya. Agad nagalit si Ziju, inakusahan si Leon na pumatay sa asawa niya. Tumawa lang si Leon at kinuha ang anak ni Ziju bilang hostage. Walang magawa, sumunod na lang si Ziju. Lahat ng ito ay talagang napakasama. Negosyanteng malakas, ama na kulong, asawa pinatay, anak nanganganib. Hindi na ito nakayanan ni Ziju. Sa kalituhan, parang narinig niya si Jae-hoon na umaalo. Para maghiganti, lumakas siya, desididong harapin si Leon hanggang dulo. Bago labanan, may lihim na pulong para sa plano. Si Impyo, handa nang umalis, inayos na ang pera at handang lumipad. Siguro may napukaw sa kanya ang mag-asawang dumaan. Naalala niya ang kanyang love story kasama si Seoyeon. Noon, malapit sila, pero ngayon, nanganganib ang asawa niya at siya ay tumakas. Nagbago ang kontrabidang si Impyo at nagpa siyang iligtas si Seoyeon sa panganib. Para sa kanyang scam, inimbitahan ni Leon ang mga negosyante ng Korea sa investment party. Nagtipon ng Avengers team sa ibaba. Malinaw ang tungkulin ng bawat isa. Ang tagumpay o pagkatalo ay mapagpapasyahan sa hakbang na ito. Nakakonekta na si Kim Suk sa computer signal ni Leon. Kapag ipinasok ni Leon ang password card, makukuha nila ang data at maharang ang mga account.
Sa eksena, inanyayahan ni Leon si Ziju na maging pangunahing tagapagsalita. Una, hindi nagpakita ng kakaibang reaksyon si Ziju nang makita sina Taewo at Soyeon. Alam niyang maayos na ang lahat ng plano. Bigla, binago ni Ziju ang tono at sinisiwalat ang mga kasamaan ni Leon sa publiko. Marami sa mga naroon ay biktima mula 3 taon na ang nakalipas. Ganun lang, nabigo ang plano ni Leon. Umalis ang mga investor isa-isa, naiwan sina Taewo at Soyeon na humarap sa madilim na puwersa. Nabigo si Leon pero kalmado pa rin. Tumawa siya ng mapait, ang South Korea ay dulo lang ng iceberg. Maliit na bagay lang to sa akin. Bumunot siya ng baril handang tapusin ang lahat. Ininsulto ni Taewo si Leon, sinabing nahack niya lahat ng overseas account at na-freeze ang mga bank card. Siyempre, di naniwala si Leon sa mga salitang pambata. Hindi madaling mahack ang kanyang asset data. Pero dahil mapaghinala, ipinasok pa rin ni Leon ang password card sa computer para i-check. Pagkakuha ni Kim Suk ng password, agad niyang kinansela lahat ng account. Ang malaking halaga sa mga bank card ay nawala sa financial black hole, hindi na mababawi. Sinubukan ni Leon mag-login ng paulit-ulit pero wala siyang ma-access talaga. Nang mawala ng isip, agad siyang nagwala at binaril si Taewo. Ginamit ni Soyeon ang kanyang katawan para ipagsanggalang si Taewo. Biglang lumitaw si Impyo, ang baliw na asawa, hawak si Soyeon na lubhang nasasaktan. Binaril ulit ni Leon si Taewo. Si Impyo, sa kanyang pagkabaliw, ay hindi ordinaryong tao. Sumulong siya, tiniis ang 3 bala, at sinaksak ang baywang ni Leon. Ako mismo ang magkukulong sayo. Sa pagkakataong maghiganti, dinatupok ng galit si Taewo. Ibinaba niya ang baril at hinayaang masira ang sarili ni Leon. Si Impyo, puno ng kasalanan, sa huling sandali ay natubos at namatay ng marangal. Ang mga pulis, tulad sa mga drama, ay dumating ng huli. Lahat ay nagkaroon ng perpektong katapusan. Napawalang sala si Taewo, nabawi ang posisyon, at muling naging pulis. Nawala ng isang bato si Soyeon. Nagpaalam siya kay Jongja at nag-isang umalis papuntang ibang bansa. Hinati niya ang perang iniwan ni Hong Impyo para sa biktima, sa sarili, at sa donasyon. Sa huli, hindi sumama si Taewo kay Soyeon. Habang si Soyeon ay naghintay sa isla, niyakap siya ni Taewo sa huling pagkakataon, yakap ng pamamaalam, hindi ng pangako. Sa katahimikan, natapos ang kanilang kwento. Dito nagwakas ang Woman of 9.9 billion, hindi sa kayamanan, kundi sa masakit na pagpili ng tama.